30,000 taon na ang nakalipas, ang di magagaping Emperador Hao Tian dahil sa pagnanasa sa kababaihan at tuluyang namatay sa panghihina. 700 taon na ang nakalipas, ang pagsubok ng 7 gabi demonyong Panginoon, di matiis ang huling sandali at biglang namatay. Upang umakyat sa kawalang kamatayan, sa pamamagitan lang ng pag-iisa sa Shayway Mountain, manatiling tahimik tulad ng aso, o tumakas muna, hahaha. Kapag nalampasan ko ang unos, maaabot ko ang tuktok ng mundo. Hindi ko na dapat katakutan ang matandang demonyo. Ito ang Shayway Mountain, kung saan walang tao. Pagpili sa lugar na ito para sa pagsubok, walang magiging pagkakamali. Hindi. May pumasok sa Shayway Mountain. Braso ng Dragon Chi. Guro, maliit na kapatid. Masyadong matatag ito. Isang bata na may 200 taong kultivasyon. Ginawa agad ng batang kapatid ang panghuli. Ang libu-libong bundok ay giniba. Kahit ang aming Lingjian Sect 3,000 milya ang layo ay malakas ding yumanig. Ano ang nalalaman? Inaalis ng batang kapatid ang sagabal sa hinaharap. Sino ang nangahas pumasok sa Shayway Mountain? Ano ang layunin mo rito? Ako ang ninuno ng pamilyang Lin sa Nanzhou. Naligaw ako habang nasa unos. Naligaw ako at napasok ang Shayway Mountain. Wala akong ibang intensyon. Mukhang ordinaryo ang taong ito. Hindi ba siya isang master? Senior. Anong ginagawa mo? Guro, punasan ang iyong laway. Paumanhin. Medyo nasobrahan ako. Wala kang hiya. Nandaraya ka. Ako ang pinakamakatwirang tao. Dahil di mo maipaliwanag ang iyong layunin. Kaya't kailangan kong malaman kung mag-isa bago kita pakawalan. Tanggihan ang kagandahan ng babae. Magsisimula ako sa sarili ko. Li Changsheng, lumabas ka. Iren, ang kasintahan mo ay nakatira sa probinsyang ito. Hindi ko alam bakit na humaling lolo ko sa kanya. Paano ang isang hamak na si Li Changsheng? Paano siya karapat-dapat sa akin? Mahal, huwag kang mag-alala. Basta't kansilahin mo ang kasunduan sa kasal, pakakasalan kita agad. Magkakatuluyan ang mga pamilyang Lin at Zheng. Mamumuno tayo sa Nanzhou. Ngayon matagal nang nawawala ang ninuno. Ang Lin family ay walang pinuno. Kung mapapangasawa ko si Master Zheng, ako ang mamumuno sa Lin family. Sino ka? Anong ginagawa mo? Ako ang hiyas ng Lin family sa Nanzhou. Napunta ako sa Shayway Mountain para kansilahin ang kasunduan sa kasal. Kansilahin ang kasunduan sa kasal? Li Changsheng, pribado akong nangakong magpakasal kay Master Zheng. Alam mo ba ang pagkakakilanlan ni Master Zheng? Ikaw ay isang bihirang mababang espiritual na ugat. Natural kang halang. Paano mo nagawang lighten si young Master Zheng? Ang Zheng family ang nangunguna sa Nanzhou. Payo ko, lumuhod ka ng maayos at pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Pagkatapos, hahayaan kitang umalis. Kansilahin ko ang kasunduan sa kasal. Ang kagandahan ay sumpa. Hindi ko talaga balak pakasalan siya. May isa pa ngayon. Walang makakapigil sa paglilinang ko ng immortalidad. Li Changsheng, paano mo ako nilait? Ninuno? Paano mo nagawang pagnasa ng ganda ng ninuno? Isinasabit ang mga malaswang larawan ng ninuno. Ang tapang mo. Li Changsheng, hinahanap mo ang kamatayan mo. Ninuno?
Kilala mo ba kung sino ang ninuno ng pamilyang Lin? Isa siya sa pinakamahusay na bihasa sa Nanzhou. Nabuhay siya ng 200 taon at halos maging immortal. Hindi mo siya kayang pangarapin. 200 taong gulang, hindi ba siya matanda? Ang ninuno ay naglilinang ng banal na sining at mananatiling bata habang buhay. May masama kang iniisip at gusto mong dumihan ng banal na katawan. Masama ang puso mo. Paano niya ako mapapaisip ng masama? Ano ang pinagtatalunan mo? Ang ninuno sa pinta ay walang saplot. Ipinapakita niya ang kanyang ganda na nagpapakita ng masama mong hangarin. Halika, sirain mo ito. Isa na namang baliw. Kamalasan ko talaga. Umatras para lumawak ang isipan. Hayaan mo na lang. Ha, di pagkakaunawaan. Ganyan kalantad at mapaglarong sa harap ng lahat. Talagang hindi desente. Kaya lalagyan ko siya ng damit. Ito ay isang damit ng diwata. Hindi tinatabla ng espada at baril at apoy at tubig. Sa ganitong kayamanan, ang pagsubok ng kulog ay wala. Tigil, ikaw manyak. Ano pa ang gusto mo? Hindi ba't nilagyan ko lang siya ng damit? Nilapastangan mo ang pinta ng ninuno natin. Naghahanap ka ng kamatayan. Diyos ko, mga ina po ng aking pamilyang Lin, paano nagkaroon ng ganitong makitid ang isip? Sige, ikaw. Ano ang gusto mo? Paano mo nilalait ang aking marangal na karakter? Mag-ingat ka, kakasuhan kita. Gusto ng palaka ang karne ng sisne. Nilapastangan mo ang aking mga larawan sa Spring Palace. Nagpupumilit ka pa? Tulungan niyo ako. Hoy, tigil. Tigil, sumuko na ako, okay? Handa akong magbigay ng magandang regalo. Gawing maliit ang malaki. Mas mabuti nang umiwas sa gulo. Hindi ko kayang sundan ang yapak ng matanda. Kumpara sa pag-akyat, ang ibang bagay ay balewala. Ito ang Pildoras Junction. Ginawa sa 99 at 81 pinunggamot at pinadalisay sa 49 na araw para makakuha ng isa na kayang baguhin ang kalikasan ng buto at pahusayin ang paglilinang. Bibigyan kita ng regalo. Anong ginagawa mo? Li Changsheng, iniisip mo bang hangal kami? Ang Pildoras Junction ay bihirang elixir. Kapag lumabas ang balita, lahat ng pamilya sa Nanzhou ay darating isusugal ang buhay para makuha. Para sa isang manloloko na tulad mo, malamang wala kang karapatang makita ito. Nagkataon lang na napulot ko ang labi ng Pildoras Junction. Ilang butil lang ang laki. Ang bisa nito'y nagpataas sa akin ng 4 na antas. Kung ito ang tunay na Pildoras Junction, ang bisa nito sapat na para durugin kang abo. Nanloloko ka sa akin. Bakit hindi ka luluhod at susuko? Yumukod ka ng 3 beses. Baka mapatawad ko ang iyong buhay. Mga hangal kayong lahat. Anong sinabi mo? Hindi. Ito talaga ang banal na Pildoras na pinadalisay ko. Talaga kang walang pinagmanahan? Kumagat ka lang. Isang kagat lang. Maiintindihan mo ang diwa ng langit at lupa at maging pinakamasamang nilalang sa mundo. Ang tapang mo magsalita. Tingin ko, hinog ka na para mamatay. Halika. Hindi. Ito, ang enerhiya ng langit at lupa ay nagtitipon. Salamat sa gamot. Para makapagbago ako. Nakatayo ka pa rin. Ang cute. Kukuha ako ng masarap para sa iyo. Ano? Totoo ba talaga ang pildurang pangagatila? Sinabi ko na sa iyo noon pa. Totoo yan. Una kong nais bigyan ka ng pagkakataon. Pero may mga taong minamaliit ako. Ikaw? Tama na. Nagdulot ka ng sapat na gulo. Bakit ka pa nakatira sa bahay ko? Tama yan. Huwag ninyong istorbohin kami ng aking amo tuwing Sabado at Linggo. Basta makapagsanay ako kasama ang aking amo ng 5 minuto, mahahabaan ang buhay ko ng 300 taon. Kung hindi kayo aalis, huwag kayong magalit kung gumamit ako ng dahas. Sa totoo, ang mundo ay hindi lang tungkol sa awayan, kundi sa mundo ng diskarte sa buhay. Bukod pa riyan, sayang sa oras ang pag-aaway. Huwag mong hayaang lokohin ka niya. Napakabihira ng Pildurang Junction. Hindi niya ito ilalabas para ibigay sa atin. Tungkol naman sa babaeng pusang ito, isa yata itong itinago niya ng maaga, katulong lang. Katulong? Para sa ano? Gusto mong balakanin ako? Ikaw. Ipinagkanulo mo ako, Xiaocheng. Huwag kang magdahilan.
Niloloko mo na naman ako. Kung hindi ko naabot ang balakid sa aking pagsasanay at nawala sa pagsubok sa kidlat, sana pinatay na kita ngayong araw na ito. Nawala sa pagsubok. Nawala lang talaga ang babaeng iyon sa bundok Shayway at hindi niya sinadyang saktan ako. Ininsulto mo ang ninuno. Sumusuway ka sa matatanda. Dali-dali mo at isauli mo na ang karwahe. Kung hindi, papatayin talaga kita ngayon. Hindi pagkakaunawaan. Akala ko ang ninuno mo ang may balak sa akin. Kaya siniraan ko siya sa mapa ng Shanhei. Kalokohan. Pinakamataas ang pagsasanay ng ninuno. Kaya niyang hatiin ang bundok ng isang pitik at pormasyon ng espada mula sa hangin. Paano ka nangahas magsabi ng ganyang kabulaanan? Humahanap ka ng kamatayan. Sinabi mong sinraan ang ninuno sa mapa. Oo, pero walang problema yon. Palalayain ko na ang ninuno mo ngayon. Dali, bumaba ka na sa bundok. Hindi na tayo makikialam sa isa't isa. Diskarte sa buhay. Talino sa pakikisama. Ang mapa ng Shanhei ay kayamanan ng sinaunang panahon at nawawala ng ilang 10,000 taon. Among Zheng, nagsasabi lang siya ng kalokohan. Ako muna ang bahala sa kanya. Tigil. Amo. Tama ka. Anong mapa ng Shanhei? Isang sira lang na larawan yun. Inaamin ko na. Pwede bang huwag na natin gawin ito? Amo, bakit natatakot ka sa kanila? Kailangan mo lang igalaw ang iyong maliit na daliri at mapupuksa mo na ang mga taong ito. Ganyan talaga ang takbo ng mundo. Bagamat hindi mataas ang pagsasanay nila, pero kung papatayin natin ang mga bata, darating naman ang mga matatanda at hindi na matatapos ang kanilang mga inapo. Kailan ito matatapos? Ginagawa ko ito para maiwasan ang problema balang araw. So inaamin mo na ang larawang ito ay ginamit upang akitin ng ninuno. Huwag kang magpaliwanag. Ang paliwanag ay pagsaklaw lamang. Sige na, putulin ang kamay at paa niya. Puwisit, hindi man sa pagputol ng ulo. Talaga namang masyado kayong hindi mapakiusapan. May mga prinsipyo ako sa buhay. Kung hindi nila ako gagalitin, hindi ako nang gagalit. Kung may manggagalit sa akin, bibigyan ko siya ng 3 puntos. Kung uulitin nila, papatayin ko silang lahat. Kung gagalaw ang aking Panginoon, tiyak na walang may iwang buhay. Ang dahilan kung bakit mahinahon ako ay para lang iwasan ka na guluhin ang aking pag-akyat. Katawa-tawa. Mamamatay ka na't nagpapanggap pa. Master, patayin natin tong puta. Akala mo sino ka? Pupunitin ko ang bibig mo. Hoy, lahat panoorin mabuti. Wala akong ginawa. May nagkakautang, may sisingilin. Kung gusto niyo ng ganti, hanapin siya. Huwag sa akin dumating. Puta ka rin. Paanong sinigawan mo ang aking master? Papatayin kita sa palo. Hoy, huwag niyo akong isali. Labanan ito ng 2 babae. Ano pa ang ginagawa mo? Ang halimaw ay naging tao. Hindi ko kaya mag-isa. Sige. Sinabi ko na, ang away at patayan ay walang magandang dulot. Luhod at humingi ng tawad. Sumuko ka. Kung hindi, papatayin ko ang babae mo. Hoy, huwag ka nang satsat. Ano ang ibig mong sabihin sa aking babae? Ngayon, ako si Li Changsheng, sasabihin ko, may 4 akong bagay na di hinahawakan. Alak, sigarilyo, sugal at sex. Dahil mabuti na ako. Lalaki ka pa ba? Nagsasabi lang siya ng kayabangan. Di ako naniniwala na hindi siya magmamalasakit sa babaeng ito. Master, huwag niyo akong alalahanin. Huwag kang mag-alala, di ako makikialam. Nasabihan na kita, huwag mong gawin, huwag mong gawin, huwag mong gawin. Kung sa tingin mo ang pagpatay ay makakaayos ng gulo, sige, patay. Hayaan mong sabihin ko, hanggat mabilis silang makaalis dito at dinaguluhin ang aking pahinga, bibigyan kita ng malaking pagkakataon. Malamig ang puso mong halimaw ka. Iyon ay muling pagsilang. Lahat huwag kayong magpigil. Patayin niyo ako agad. Sino mang di sumunod ay aso. Li Changsheng, tinatrato mo siya ng ganito. Ang babaeng tapat sa iyo. Malamig ang puso mong halimaw ka. Palayain natin ang babaeng pusa. Isa lang siyang mangmang na duwende na ginayuman ni Li Changsheng. Ngayon pababayarin ko si Li Changsheng dito. Bakit hindi ko maintindihan?
Ano pa ang gusto mo? Luhod ka at humingi ng tawad. Sumuko ka na. Ako. Sige, Lat. Kailan matatapos ang siklo ng ganti? Ngayon kasalanan ko lahat. Humingi ako ng tawad sa lahat. Umalis na lang kayo at huwag guluhin ang aking paglilinang. Maantala ang pag-akyat ko. Kahit lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon, hindi nito mapipigilan ang paniniwala naming kunin ang buhay mo. At ikaw, bastardo mong pinaghalong, hindi ka karapat-dapat sa paglilinang at pag-akyat sa landas ng immortal. Ang espada na ito ay Jianlu. Pinatay nito si Chiyu noong sinauna, sinira nito ang 6 na estado sa Spring and Autumn. Sa Han Dynasty napatay ang puting ahas at pumatay ng 2 dragon sa maunlad na Tang. May mga dakilang nagawa ito, hindi mabilang ang napatay. Sa tingin mo ba hindi ko ito nararapat? Nagpapanggap ka lang. Sino ang makakaharang sa hampas ng Wheel Lord sa buong Nanzhou? Iilan lang. Ngayon wala ka ng takas. Kahit ngayon ang araw ng iyong pag-akyat, sisirain ko ang iyong templo ng tao at durugin ang iyong mga buto at hindi ka na muling makababangon. Ano ang sinabi mo? Tinatanong kita. Ano ang sinabi mo? Sirain ang templo ko at sirain ang aking mga buto. Umakyat sa landas ng tao. Kayaw, hindi niyo dapat tinawid ang linya ko. Master, hindi ba sinabi mo lang na ang mundo ay hindi tungkol sa pag-aaway? Ang husay ng tao ay para sa mga nabubuhay. Ikaw, Li Changsheng, talaga bang gusto mong lumaban sa amin? Hindi. Maingat akong tao. Dahil lalaban tayo, gagawin ko ang lahat. Handa na ang espada. Sige na. Mamatay ka ng masunurin. Matagal ko na itong hindi nagagamit. Nakalimutan kong ilabas at hasain. Sige na, hasain mo. Hahaha, Li Changsheng, kailan ka pa magpapakunwari? Basura lang yan. At gusto mo pang sirain ang dragon? Niloloko mo lang ako. Master, papatayin ko siya ngayon. Karangalan mong mamatay sa aking kamay. Hindi, kailangan kong makaalis agad. Hintayin ninyong lubos na mainis ang nakatatanda. Mawawala na ang pamilyang Lin sa Nanzhou. Nararapat lang yan sa'yo. Ito ang bunga ng paglapastangan sa ninuno. Sino ang nagtangkang bastusin ang nakatatanda? Sino ang bastos sa matanda? Ang matandang ninunoy. May aurang kasing lalim ng dagat. Galing sa ninuno ng pamilyang Lin. Sa antas niya, ang pag-angat ay parang pag-akyat sa langit. Kaya wala siya nagpadali sa kanya sa unang rango. Pagdari kaya? Siya ba? Narito ang ninuno mo. Kung may tanong ka, ipaliwanag niya sa iyo. Ninuno. Ninuno, nalagpasan mo ang pagsubok. Mahalbog ang taong ito at nagkasala ng malaki. Kailangan lang kumilos ng ninuno para durugin siya. Batang babae, mas malakas ka. Ang salita mo'y dapat mapagkakatiwalaan. Sabihin ang buong kwento.
Ipaliwanag sa kanila. Si Li Changsheng ang ninuno ay kahanga-hanga sa Nanzhou at hinahangaan ng lahat. Ngunit tinatawag mo siyang matanda, tinatawag na babae. Sino ka para sabihin yan? 200 taon lang siya. Ang balat niya ay parang jade. At ang hininga niya ay parang orchid. Ano pa ang itatawag ko sa kanya? Gusto mo bang tawaging matanda? Hindi angkop. Mapagmalaki. Paano mo nagawang pag-usapan ang edad ng ninuno at naglakas loob kang akitin siya sa harap ng lahat? Pakipugutan agad ang taong ito. Sumasang-ayon, pakipugutan agad. Pakipugutan agad ang taong ito. Palakas sa balon, hindi mo alam ang lugar mo. At nagwawalang bunganga pa rin. Dapat magpasalamat na di ka pinatay. Umalis ka? Ninuno, bakit mo ako hinahampas? Opo, ninuno. Malinaw na ang talunan na ito ay may masamang balak. Malibog at bastos ang kilos sa iyong larawan. Manahimik ka. Ang mga hangal na ito'y napakawalang ingat. Kung ang senior ay may gusto nga sa akin, swerte ko na ang 200 taon ng paglinang. Hindi ko lang tiyak kung ang aking anyo ay makakapukaw ng pansin ng senior. Nakakatanda, hindi na dapat panatilihin ang taong ito. Kapag kumalat ito, ang chismis ay makakasira. Paano ka magiging matatag sa Nanzhou sa hinaharap? Uulitin ko. Lumabas ka na. O kikilos ako para sa senior. Pinakamahalaga sa ninuno ang kanyang reputasyon. Kahit pa may sabihin ang iba na hindi sinasadya, masesermonan sila. Anong nangyayari ngayon? Alam ko, tiyak na ang iskandalo sa pamilya ay hindi dapat ilantad. Ang ninuno ay gusto tayong umalis muna at sa kanya gagawin. Tama nga. Ang pag-atake ng ninuno, tiyak na mamamatay siya. Li Changsheng, pahahabain ko pa ang buhay mo. Hindi ko masisilayan ang iyong kamatayan. Nakakalungkot. Ang pagkamuhi ng mga ito sa akin ay galing sa puso. Nagsisikap na akong magparaya, ngunit sila ay sumusugod pa rin. Kung hahayaan ko silang umalis ngayon, parang pagpapalabas ng tigre pabalik sa bundok. Mas mabuti pang patayin na sila para maiwasan ang problema sa hinaharap. Tanggapin mo sana ako bilang iyong alagad. Tanggapin mo akong alagad. Miss Lin, ano ang ginagawa mo? Tumayo ka agad. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka pumapayag. Hindi naman sa hindi ako pumapayag, kundi hindi ako karapat-dapat. 200 taon kang nagsanay. Samantalang ako'y 20 taon lang. Sa usapin ng kasikatan at reputasyon, hindi ako karapat-dapat maging guro mo. Paano naman? Ang lakas mo'y higit pa kay Chiao. At ang antas mo'y di masukat. Mahirap ipaliwanag sa ilang salita. Pakiusap, bumangon ka. Kukuha ako ng makakain mo. Hindi nabubuhay ang guro sa pagtuturo. Mula pa noong unang panahon, ilang guro na ang namatay sa kamay ng alagad. Hindi ko dapat tanggapin ang alagad na ito. Kung hindi mo ako tatanggapin bilang alagad, iniisip mo bang hindi ako karapat-dapat? Kung gayon, may ipapakita ako sa iyo para malaman niya na ako ay bihirang henyo sa pagsasanay. Miss Lin, ano ang ginagawa mo? Ang palad na iyon kanina, ginamit ko ang 70% ng lakas ko. Tinamaan ko ang nakatatanda. Hindi siya nasaktan. Ngunit wala siyang naramdaman. Tila kailangan ko nang gamitin ang lahat ng lakas ko. Ay, Miss Lin, mas mabuti pang bumalik ka at magsanay. Sa kaunti mong kakayahan, hindi ako interesado. Interesado ka na ba ngayon? Interesado ka na? Kung maging diwata kasama si Senior Lee, mabilis uunlad ang aking antas. Kahit ibong nasa hawla o maya, handa ako. Binibining Lin, hindi maganda. Bawal magdikit na lalaki at babae. Kayo namang mga lalaki, hindi ba hilig ninyo sa ilang para humanap ng kilig? Senyor, huwag kang manlinlang. Nakafocus ako sa paglilinang. Hindi natutukso sa alak at babae. Iba ako sa mga lalaking mababaw.
Kung hindi ako nagkakamali, Senior. At sulandayan ng beses. Unang beses ko rin, ituring mo na lang na hamon. Ang pangangalo niya ay kamatayan. Huwag maging sakim sa babae. Huwag maging sakim sa babae. Naku, ang aking ping si Jing Chi Art bakit hindi gumagana? Namanhid ang buong katawan ko. Uminit ang dugo. 2 ulo, isang malaki. Sinasabi mong hindi pero tapat ang katawan mo. Binibining Lin, anong nangyayari sa iyo? Binibining Lin. Binibining Lin ang buhok mo. Ang masamang epekto ng pamamaraan ng pagsasanay ay nagdudulot ng pagkabaliw. Ang 12 tuntunin ay hindi kilala. Tumakas ka. Ngunit ito ang aking bundok, Shayway. Paano ko ito pababayaan? Kumusta ka? Senior, umalis ka na. Hindi sabihin mo muna. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Bagamat nasa unang antas ako, hindi pa ako nakakarating sa kaharian ng Immortal. Hindi ko mapigilan ang pagtanda. Upang mapanatili ang aking kabataang anyo, isinagawa ko ang technique ng pangmatagalan. Ano? Ang technique ng pangmatagalan? Ito ay ipinagbabawal na sa lamangka. Kung kulang ang pagsasanay, mahirap pigilan ng masamang epekto. Lilitaw ang itong ninunong kababalaghan. Akala ko magiging peri tayo. At pagkatapos tatawid sa kaharian. Ngunit kulang pa ako ng isang hakbang. Senior, mabilis kang umalis. Nahihiya akong makita kang ganito. Bagamat nagpapaunlad ako ng sining panlaban, marunong naman akong konti sa medisina. Pero hindi pa ako nakakita ng ganitong phenomenon. Hindi ako sapat na sigurado hindi ko ito gagawin. Kahit sa panahong ito, may maingat bang limitasyon ka? Ano ang dapat kong gawin? Sa ilalim ng langit, isang tao lang ang makakapagsagip sa akin. Sino? Ang punong lambak ng mga patay. Ang Diyos ng medisina. Bakit ka nagtatago sa malayo? Natatakot ako na sasaktan mo ako. 25 beses. Sinubukan kong 25 ulit na lutasin ang Pildoras ng Asura, ngunit hindi ko magawang lutasin ito. Hindi ba ako pwedeng mag-isang landas na lang? Nangangailangan ng kakayahan ng alkimiya, huwag pang hinaan ng loob. Natutunan ko lahat ng kakayahan ko sa medisina kay Geely. Tinuruan din ako ni Lee ng alkimiya. Ako si Chen Mubay ang hindi sapat. Nahihiya ako sa iyo. Kasalanan ko. Sige, tumigil ka ng away. Dahil sa masipag at masigla mong pagnanais na matuto, tutulungan kitang baguhin ang iyong kakayahan. Chen Lao Tu? Ginoong Zheng, saan tayo? Ang tahanan ng Diyos, Doktor. Lambak ng Patay. Lambak ng Patay, napakamasamang pangalan. Bakit tayo narito? Siyempre para makuha ang Asura Pill. Ako'y isinilang na anak sa labas. Kapag nakuha ko ang Asura Pill, para palawakin ang aking dagat ng espiritu, ang aking landas sa espada ay magiging madali. Ang lakas ko ay magiging katulad ng ninuno ng Lin. Pamilyang Jiang ng Longhai, ako'y handang ialay ang kayamanang Minana, ang Golden Lock Armor. Nakikiusap ako sa Diyos para sa Magic Pill, para pahabain ang kanyang buhay. Ang anak ko ay nalaso ng lamig. Tuwing gabi ng kabilugan, yelo at niebe
ang tumatakip sa kanya. Tulungan mo ako, Diyos Doktor. Pamilyang munang Xiangjing ay handang mag-alay ng katanyagan. Luwahwadong ng bundok Eme, ang amo ng kuweba, ay kinagat ng gagambang lason. Kung maibabalik ng Diyos Doktor ang aking mukha, ako'y mag-aalay ng aking kamay. Pamilyang Zhang ng Longhai at Mu, ng Xiangjing, luwahwadong ng bundok Eme, natatakot ang karaniwang tao sa mga makapangyarihang ito. Kailangan ding yumuko sa Diyos Doktor. Lugar ito ng paggaling at pagsagip, bakit lambak ng patay ang tawag? May patakaran ang Diyos Doktor. Para humingi ng tulong, kailangan mong gawin ang lahat para tumugon ang banal na puno sa harap. Kapag nagpakita ng pangitain ng puno at kinilala ng Diyos Doktor, ililigtas niya ang pasyente. Kung hindi, kahit marangyang handog, hindi niya titingnan. Ngayon, nais kong makita maliban sa akin, sino ang makakatagpo sa Diyos Doktor? Ako. Miss Lin, ang tindi ng iyong pagtutol. Isasara ko ang ugat mo para hindi ka makapagsalita. Baka mawalan ka ng lakas espiritual at mawalan ka ng malay. Huwag mo akong sisihin. Li Changsheng, hindi ka patay, pero di ka pinatay ng ninuno. Kaya nang ninuno napatagin ng bundok at dagat, paano niya di napatay itong inutil na Li Changsheng? Siguro mabait ang ninuno, kaya ka pinalaya. Ang ninuno ng Lin family ay may birtud ng buhay. Kaya ka nabuhay. Ngunit ikaw pa ang unang lumapit sa akin. Buhay mo ba ay masyadong mahaba? Wala akong panahon sa mga satsot mo. Nandito kami para hanapin si Chen Lao Tu. Chen Lao Tu, napaka-arrogante mo. Lahat ay tumatawag sa immortal doctor na senior. Ngunit ikaw ay napakawalang galang. Sino ka ba? Hindi sapat ang aral sa bundok Sheyue. Kailangan ka pa bang patayin ni Senior Lee? Maaari bang tumahimik ang dalawang idiot na ito? Salot. Paanong sinampal mo ako? Li Changsheng, kakaiba ang panlasa mo. Saan ka nakakita ng ganitong halimaw? Sa pamilyang Lin, maliban sa ninuno, walang nangahas manakit sa akin. Pugutin ko ang mga daliri ng mangkukulam na ito, isa-isa at ipapakain sa mga aso. Ang nasa harap mo ay ang ninuno ng Lin family. Ang nasa harap mo ay ang ninuno ng pamilyang Lin. Kalokohan. Iniisip mo bang bulag kami? Ang mangkukulam na ito ay may kaliskis sa balat at mahahabang braso na mabalahibo. At sobrang pangit. Paano siya magiging ninuno? Saan ito naglakas loob magpanggap na ninuno? Akuin ko ang buhay mo para sa ninuno ngayon. Teka muna. Siya nga ang ninuno ng pamilyang Lin dahil sa epekto ng kanyang paglinang at nabaliw. Kaya siya nagkaganyan. Kaya dinala ko siya kay Mr. Chen. Ang itsura ng ninuno. Bilang apo ng Lin, hindi ko alam. Li Changsheng, nagsisinungaling ka pa rin. Sagradong lugar ng gamot, bawal ang away. Nakita ko na ang batang tagapag-alaga. Hindi seryoso ang matandang Chen. Kailan pa siya kumuha ng tagapag-alaga? Ang cute naman ng bata. Bawal ang pribadong away sa Valley of the Dead. Ang lalabag ay mapapaalis ka agad. Si Li Changsheng ang unang nag-umpisa ng gulo. Tinulungan namin ang matanda sa pasaway. Kung taimtim ang pagpapagamot mo, subukang pagawin ang banal na puno na magpakita ng pangitain. Madaya yan. Hindi mo maaring paharapin ang amo ko. Li Changsheng, hindi mo ba gustong makilala ang immortal na doktor? Kung hindi mo mapakita ang pangitain ng puno, sadyang ginugulo mo ang kaayusan ng lugar at magiging kaaway mo lahat ng nagpapagamot. Ang sagradong puno. Hindi ba't ito ang halamang pasok ko kay matandang Chen? Li Changsheng, bakit ka nagtatagal? Magagawa mo bang magbigay ng pangitain ng puno? Wala ka bang kakayahan? Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Huwag kang humarang. Kahit tuyong kahoy, may bagong buhay. Kamangha-mangha, ang pamilyang Zhang ay may 300 taong pamana sa martial arts. Ang pagsibol ng sagradong puno ay pambihira. Dapat lumabas na ang medical god para salubungin kami. Pagsibol lang ng puno, maliit na bagay lang yan. As nagpapakita ka ng mas malalaking pangitain. Ano ang sinabi mo? Si Master Zhang ay may talento. Naghahambog ka at wala kang halaga sa harap ni Master Zheng. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang agwat.
Nakakatakot. Ito ang tunay na halimaw sa pagpapalago. Kahit isang patak lang ng dugo, nagpapatubo sa natuyong puno. Tiyak nakikilos ang medical god para sa kanya. Nakita ba iyon ni Li Changsheng? Hindi mo mahahabol ang talento ni Master Zheng, isang payaso. Huwag kang magpakahiya rito. Dahil ito ang patakaran, dapat mo itong sundin. Para sa iyo, gagamit ako ng paraan. Li Changsheng, ano ang ginagawa mo? Sa harap ng lahat masyadong bastos yan. Li Changsheng, natatakot ka ba sa akin? Nakita ko na. Ito ang mahiwagang sandata na aking pinino. Pinangalan ng dida-dida lahat tumutubo. Ang loob ay may nakaukit na mga rune at larawan. Pasiglahin gamit ang gamit na ito ay magpapabuhay sa lahat ng bagay. Li Changsheng, huwag kang magsinungaling. Hindi ba't isa lang itong showerhead? Kahit paninda sa kanto lang. Kahihiyan, isa lang itong gamit ng tao. Paano ito makakaugnay sa banal na puno? Saan nanggaling ang bagong salta na ito? Naglakas loob hamunin ang Diyos ng gamutan. Nagtakda ang Diyos ng gamutan ng pagsubok sa puno upang bigyan ng daan ang mga itinalaga. Hindi para sa iyo, para magmayabang. Nagmamayabang ako? Subukan mo lang at malalaman mo. Li Changsheng, napag-isipan mo na ba ito? Huwag kang matakot. Hala Li Changsheng, ito ba ang artifact na binanggit mo? Kahihiyan, hindi lang mga marangal na pamilya ang nilinlang mo, pati ang doktor na immortal ay laruan mo lang. Li Changsheng, ngayon mamamatay kang walang libingan. Lahat Li Changsheng kinakalaban ng doktor na immortal, sino ang makakahiwa sa kanyang ulo? At ialay sa doktor na immortal, tiyak na bibigyan ng mahiwagang gamot ng doktor. Tapos na ang oras. Prutas ng ginseng. Namunga na ang sagradong puno ng ginseng. Talagang ang prutas ng ginseng. Narinig ko na ang prutas ng ginseng ay tumutubo sa malamig na kunlun. Ang isa'y naglilinis at nagpapatibay ng esensya. Dalawa'y nagpapahaba ng buhay. Tatlo'y nagbibigay kaalaman sa lahat. At akyat sa landas ng immortal. Imposible. Isa lamang itong ilusyon. Namumulaklak kada 3,000 taon at namumunga pa ng 3,000 taon. Paano nangyari? Hinayaang diligin ito ng tanga na ito at agad itong namunga. Siguradong peke ito. Nanggugulang lang siya. Hindi mo kami maloloko. Pero hindi ang doktor na immortal. Kahit ibinigay ko ang puno kay Chen, pero hindi ito espiritual na katawan. Pero diniligan ko ng mahiwagang gamit. Hindi makatiis sa masaganang enerhiya, bigla na lang itong mamamatay. Nakakapanghinayang. Nawala ang pangitain. Nakta ito ng lahat. Si Li Changsheng ang nanggugulang. Li Changsheng, hindi mo lang nilinlang ang lahat, kundi sinira ang puno gamit ang masama. Alam mo ba na ito ang tanging paraan para makilala ang doktor? Ang puno ay nalanta dahil sa iyo. Bata, hinadlangan mo ang pagkaligtas ng lahat. At sinira mo ang sagradong puno. Hindi ka mapapatawad. Dapat kang hiwain ng patay. Mula umpisa hanggang dulo, hindi kailanman nais ni Li Changsheng na sambahin ang doktor na immortal. Nag-aaksaya lang siya ng oras ng lahat. Ngayong nalanta na ang sagradong puno, gusto lang niyang patayin ang lahat. Halina't sama-sama huwag hayaang makatakas. Sino ang mangangahas humawak sa bisita ko? Nangahas humawak sa bisita ko sa lambak ng mga patay? Kilalanin ang Dr. Immortal. Walang hiya ka, Li Changsheng. Bakit di ka luluhod sa Dr. Immortal?
Li Changsheng, ang Dr. Immortal ay master na walang pakialam. Baka mas mataas ang kultibasyon niya kay Lin. Sinira mo ang sagradong puno. Bakit hindi ka luluhod at magsusorry? Papatay mo ba kaming lahat? Kung luluhod ako, dapat siya ang lumuhod sa akin. Senior Dr. Immortal, kami yung nananawagan na iligtas ang mga tao. Nanggugulo ang idiot na ito sa lambak ng mga patay. Gumamit ng shower para diligin ang sagradong puno, nagpapanggap na tumutubo ang ginseng fruit. Opo, Senior Dr. Immortal. Ang dangtaw ng sagradong puno ay nasira. Sikat ka, ang iyong reputasyon ay hindi maaaring masira. Patayin si Li Changsheng para sa reputasyon natin. Dr. Immortal, patayin siya para patunayan. Ang senior na Dr. Immortal ay kikilos na. Karayom na pilak, pumapatay ng di nakikita. Li Changsheng, tapos ka na. Kasalanan mo ang pagiging hangal mo. Matapang kang manggulo sa lambak ng mga patay. Ngayon, wala na siyang mapaglalagyan. Dr. Chen Mubay ay bumabati kay Geely. Anong nangyayari? Hindi ako nagkakamali. Ang immortal na doktor ay talagang yumuyuko kay Li Changsheng. Si Li Changsheng ay masayang tinanggap ang paggalang ng immortal na doktor. Hindi ba siya takot sa halimaw? Chen, bilisan mo. Hindi naghihintay ang oras. Binibinilin ay nabaligtad, ang dugo ng ninuno ay nabaligtad at ang katawan niya ay may kaliskis at balahibo. Bilisan mong gamutin siya. Geely, ang aking kaalaman ay lahat itinuro mo. Bakit mo kailangang gawin ito? Kung ikaw ang magpagaling, hindi ba mas mabuti? Ilang taon na akong hindi nakakagamot. Nagluma na ang mga kamay ko. Kung may magkamali, nakataya ang buhay. Naku, Geely, dapat mong baguhin pagiging maingat. Kahit magkamali, kaya mo pa ring buhayin ang patay. Ang teknik ng muling pagkabuhay, uubusin nito ang buhay ko. Nakakasama ito sa katawan ko. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Bilisan mong gamutin. Opo, pakiusap. Immortal na doktor, anong ginagawa mo? Sinira ni Li Changsheng ang sagradong puno mo. Ano ang ginagawa ko? Hindi ko kailangan ng payo mo. Pinamalit mo si Geely, kaharap ka ng aking lambak ng patay. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka dito. Senior Immortal na doktor, sigurado ka bang suwayin ang mga angkan para sa hangal? Ito ang laso ng bulaklak ng pagyayelo. Kung hindi ka aalis sa loob ng 3 segundo, mamamatay kang may dugong lalabas sa 7 butas. Taran. Kumusta? Naisingit na ang gintong karayo. Kailangan ng may malalim na kakayahan. Magbuhos ng lakas espiritual sa katawan ni Miss Lin at gamitin ang pilak na karayom para baguhin ang daloy ng chi. Ang ganitong penomeno ng pagbabalik ugat ay kusang mawawala. Hindi ito maganda. Wala akong pakialam. Garbais sa sitwasyon, hindi aabot ng 1 oras si Miss Lin. Kung ililigtas mo o hindi, ikaw ang bahala. Tandaan, hindi ikaw o si Miss Lin dapat walang damit sa iyo. Ang apoy sa katawan ni Miss Lin ay mahahadlangan. At sasabog siya hanggang mamatay. Ginoo, pag-isipan ninyong mabuti. Hoy. Aalis na ako. Hoy, matandang Chen. Matandang Chen, ikaw. Ako si Li Changsheng. Ay nagbabasa mula pagkabata, alam ang kabutihan, katuwiran, at kahihiyan. Ngunit gamitin ko ang katawan bilang gamot. Ako. Hi. Ang pagligtas ng buhay ay mas mabuti kaysa Tori. Ako, para kay Miss Lin. Pipilitin kong tiisin ang hirap.
Hindi pa nasusunog ang ikatlong insenso. Hindi pa dumarating ang oras ng paggamot. Ginoong Lee, bakit ka lumabas? Hindi ko na kaya. Anong akupunktura ang hindi epektibo? Hindi na kaya ni Miss Lin. Mukhang kailangan natin ng ibang paraan. Hindi dahil sa hindi niya kaya, ako ang hindi na makatagal. 30 ay parang lobo. 40 ay parang tigre. 50 halos bumigay na. Nabuhay siya ng 2 taon. Salamat sa pagligtas ninyo ng buhay ko, Ginoo. Hoy Miss Lin, maaari ka nang tumayo. Ikaw ang dinala ni Ginong Lee. Ako si Chen Mubay ay hindi tatanggap ng yuko ninyo. Lalo na't gumaling na si Miss Lin. Ing more lang kredito ay kay Ginoong Lee. Bagaman lumabo na ang atavismo ni Miss Lin, ngunit epekto ng LT ay sumira sa base. Ang antas mo ng pagsasanay ay titigil dito. Maari kayang ang pagsasanay sa inyo ay hindi na makaakyat sa susunod na antas? Nag-practice na ako ng matagal, ngunit sa huli, isa pa rin akong mortal. Hindi ako maaaring magbagong buhay. Marahil mayroon pang ibang paraan upang ayusin ang nasirang pundasyon ni Miss Lin. Guro Dr. Immortal, mangyaring magsalita. Narinig na ba ni Miss Lin? Pagpapala ng mga ninuno. Miss Lin, narinig mo na ba ang pagpapala ng ninuno ng mga halimaw? Sinabi ng Immortal ang ninuno ng lahat ng halimaw. O ang angka ng halimaw. Nagbabantay sa Tsina. In Mount Azula Dragon ay silangan puting tigre sa kanluran. Masam, ulak ibon sa timog at itim na pagong sa hilaga. At ang pinuno ng lahat ng halimaw ay nasa gitna, nakatanaw sa Kyushu. Siyempre, alam ko yan. Nanzhou taon-taon ay may seremonya ng pagsamba sa ninuno ng halimaw upang magpasalamat sa ninuno ng halimaw para sa proteksyon. Pero walang sino man ang kailanman nakatanggap ng pagpapala ng ninuno ng mga halimaw. Nakadepende kung may swerte si Miss Lin o wala. Kung si Senior Lee ay papayag pumunta, tiyak na magbibigay ang ninuno ng halimaw ng kidlat sa akin. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi ako pupunta sa seremonyang pagsamba sa ninuno ng halimaw na iyon. Pagkuha sa aking inosensya at hindi pagbabayad at kailangan kong magpalit ng bagong katawan, ang mga babae ay nakakaabala. Ang seremonya ng pagsamba at pagpapala sa ninuno ng halimaw ay ipagdiriwang ng pamilyang Zheng. Kung si Jiang Xuanbin ay mapagpalaan ng ninuno ng halimaw, ang kanyang kakayahan ay lalong lalakas, kahit hindi ko siya matapatan. Kagagaling lang, muli na namang nakipag-away si Senior Lee sa pamilyang Zheng. Kung hindi ako pupunta, maaaring gumanti ng walang pakundangan. Hindi ito matatapos. Hindi ba ako pwedeng pumunta? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang huling pagkakataon. Kung magkaroon pa ng problema sa hinaharap, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Sinira na naman ni Li Changsheng ang aking magandang plano. Master Cheng, hindi ko maintindihan. Ang lubos na iginagalang na Immortal Doctor ay tratuhin si Li Changsheng ng may ganitong paggalang. Tiyak na ang bastardo na si Li Changsheng ay naghahanap ng mangkukulam para magpanggap bilang ang ninuno. Ang Immortal Doctor ay takot sa ninuno, kaya't itinuring niya siya ng may paggalang. Ang taunang pagtitipon ng handog ng angkan ng halimaw malapit nang magsimula. Sa taong ito ay pangungunahan ng aming pamilyang Zheng. Kapag natanggap ko ang pagpapala ng ninuno ng halimaw, ang aking antas ay lalapit sa ninuno. Master Zheng, alam ko na hindi ka ordinaryong tao. Palagi akong nasa iyong panig. Kapag lumakas na si Master Zheng, huwag mo akong iwanan. Sa panahon ng seremonya ng pag-aalay, ang ninuno ay darating din. Kung malalaman niya na si Li Changsheng ay naghahanap ng mangkukulam at magpanggap bilang siya, tiyak na papulbusin si Li Changsheng. Lahat ng mga Panginoon at iba't ibang talentadong tao. Ngayon ang taunang pagpupugay sa angkan ng halimaw. Ang pamilyang Zheng ay tao sa pusong nag-aanyaya sa inyo. Humingi ng biyaya sa mga ninuno. Ano? Humingi ng biyaya. Sa napakaraming taon ang seremonya ng handog, ang lahat ng tanyag na pamilya ay nag-alok ng kayamanan at regalo. Nais ni Master Zheng ng biyaya mula sa ninuno. Hindi ba ito masyadong mapagmataas? Natanggap ni Master Zheng ang biyaya ng ninuno, hindi kanya malilimutan.
Mula ngayon, ang iba't ibang mga pamilya sa Nanzhou makibahagi sa karangalan at yaman ni Master Zheng. Mabuti, mabuti. Napakaganda niyan. Master Zheng, tingnan. Li Changsheng, ito ang pamilyang Zheng. Pumunta ka rito ng kusa. Gusto mong mamatay para humingi ng tawad. Hindi pagkakaunawaan. Nandito lang ako para manood ng kasiyahan. Pumunta ka para panoorin ang kasabikan sa pamilyang Zheng. Ikaw ang numero 1 rin sa Nanzhou. Inimbitahan ako ni Miss Lin Xiao. Kung hindi ka sasang-ayon, maaari akong umalis. Ang ninuno ang nag-anyaya sa iyo. Hindi mo alam ang sarili mong halaga. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, akala mo ba gawa ako sa papel? Zheng Xuanben ang inimbitahan ko. Ay kaya mong paalisin? Kilalanin ang ninuno. Bumangon ka, bumangon. Ninuno, narito ka na rin. Ngayon ang taunang seremonya. Seryoso ito sa pamilya ng Nanzhou. Ang ninuno'y nabuhay ng 10 milyong taon. Lumitaw ang alyansa, nag-evolve siya sa langit at lupa, at pinrotektahan ng Nanzhou mula sa kaguluhan. Ninuno, si Li Changsheng ay pabigla-bigla sa critical na sandaling ito. Malinaw na paglapastangan. Paglapastangan sa ninuno. Ito ay pagtataksil. Karapat dapat siyang mamatay. Li Changsheng, dinunggisan ang larawan mo sa bundok Shewei at nakahanap ng mangkukulam sa lambak ng mga patay upang magpanggap bilang ikaw. Paulit-ulit niyang nilabag ang utos mo. Kailangan siyang parusahan. Ninuno, ang mangkulam na iyon ay sobrang pangit. May kaliskis ang mukha niya. Nagsinungaling siyang siya ang ninuno. Kung malaman ito, hindi ba't walang maglalakas loob magpanggap? Ang insidente sa lambak ng patay ay nakakahiya, hindi na natin dapat pag-usapan. Ngunit ang supling kong ito ay hindi matalino. Baka magkasala siya kay Master Li sa hinaharap at mahulog ang pamilya Lin sa bangin. Si Senior Li ay isang kagalang-galang na panauhin na aking inanyayahan. Sino mang hindi gumalang kay Senior Li ay laban sa akin, Lin Xiao. Ninuno, ngunit siya ay... Kakaiba. Ang batang ito ay halatang hindi mabuti ang ugali at hindi dalisay. Pero bakit siya panauhing iginagalang? Maaaring nagkagusto ang ninuno kay Li Changsheng at nais gawing pugon ang binata para sa kanya? Para sa kanyang katawan at kapangyarihan. Mukhang ito lang ang posibilidad. Sumpa, maaari bang hayaan na lang si Li Changsheng na gumawa ng gulo? Kahit pa siya ay pugon, ano naman? Malapit na darating ang Beast Ancestor. Kung galitin mo ang Beast Ancestor, lalaklapin ka niya sa isang subo. Kung galitin mo ang ninuno ng mababangis, nilalamon ka sa isang kagat nito. Oo, malalamon lahat ng ninuno ng mababangis. Si Li Changsheng ay ordinaryong tao lamang. Malalamon siya ng ninuno ng mababangis ng walang bakas. Talagang mahusay si Jinong Zhenjian. Li Changsheng, panauhin ka ng ninuno. Wala akong magagawa sa iyo. Ngunit para sa ninuno ng kaarawan, kailangan mo ng plaque. Meron ka ba niyan? Kung pag-uusapan ang mga kayamanan, ang pamilyang Zheng ang pinakamahusay sa Nanzhou na may di mabilang na bihirang kayamanan. Kaya naman pagpapalain si Ginoong Zheng ng ninuno ng mababangis, uunlad ang pamilyang Zheng. Binibining Lin, anong nangyari sa iyo? Anong problema? Mukha kang balisa. Sa usapin ng mahikang gamit at kayamanan, ang pamilyang Zheng ang pinakamahusay. Hindi makukumpara ang pamilya ko. Natatakot akong hindi ako pagpalain ng ninuno, kundi kay Zheng Xuanbin. Marami akong mahikang gamit at kayamanan. Pero di ko alam kung maglalakas loob bang kunin ito ng ninuno. Hehehe, salamin ng kunlun kutsilyong pandugo. Ninakaw ko yan. Ito ang nabasto ng multo. Ninakaw ko rin yan. Gunting na gintong dragon. Ninakaw ko yan. Ito ang martilyong haotian. Ako ang gumawa nito. Ginong Li, lahat yan ay sinaunang sandata. Kumuha ka lang ng isa dyan, kayang wasakin ang mundo. Ginong Li, alin ang kukunin mo? Di ko pa nakakalaban ng ninuno. Hindi ko alam ang lalim nito. Paano kung matalo ako pag nagsimula ang laban? Hey, kunin mo lahat. Bakit ka ganyan kaingat, Ginong Li? Wawasakin mo ba ang mundong ito? Anong kayamanan mayroon ang taga-bukid? Ngayon, ipapakita ko ang pinakamataas na uri ng sandatang immortal para makita mo ang kalidad ng sandatang immortal at mga bihirang kayamanan.
Ito'y bantay. Ordinaryong guwantes lang to, di ba? Bantay ito. Li Changsheng, makitid ang isip mo. Paano mo malalaman ang bantay? Gawa sa bulalakaw mula sa kalawakan ng bantay at ang biyaya ng mga immortal. Pagkatapos isuot ito, mapag-iisa ang iyong mga palad. Nagsama na. Ang bantay na ito, maaaring gamitin 3 beses. Kahit walang kultibasyon, maaari mo ring likhain ang mundo. Wasakin ang kawalan. Kaya nitong hatiin ang kahit ano. Sigurado ka bang kaya niyang hatiin lahat? Minamaliit mo ba ako o ang antas ng pagtunaw ng ninuno? Kung hindi ka naniniwala, kumuha ka ng bagay at hahatiin ko para sa'yo. Guru Zheng, ibigay mo. Hindi na kailangan. Salamat. Hindi kita inanyayahang kumain. Gusto kong kumain. Hatiin mo para sa akin. Guru Zheng, hatiin mo para makita niya. Ito bang Tianwai Yuntie ay hindi kasing ganda ng durian? Guru Zheng, huwag mong dungisan ang pamilya Zheng. Guru Zheng, dumudugo ka. Nagkakamali ka. Li Changsheng, ano ang maiaalok mo sa harap ng Ancestor Beast? Gusto mo bang makakuha ng walang kapalit? Mayroon akong gunting. Hindi ko lang alam kung ang Beast Ancestor. Kung maglalakas loob siyang tanggapin, ang gunting na ito ay nagpatalo ng demonyo. Ang pangalan ay Fuling. Fuling. Parang familiar. Ang founder ng Beast Ancestor ay Fuling. Li Changsheng, ibig mong sabihin na napag-alagaan mo ang Beast Ancestor? Li Changsheng, pinapaamo mo na ba ang ninuno ng halimaw? Ano ang ninuno ng halimaw? Ang halimaw na yon ay leopardo. Yun na ba ang ninuno ng halimaw na sinabi mo? Isang malaking halimaw ang dumaan sa bundok Sheiwe. Gusto ba nitong kainin ako para mabusog? Shuidun. Panginoon, huwag po akong sasaktan. Anong halimaw? Bakit ka napunta sa bundok Sheiwe? Ako si Fuling. Nakita ko ang enerhiyang espiritual sa bundok, nais kong sumipsip para sa aking pag-unlad. Hindi. Hindi ko sinadyang guluhin ang iyong panaginip. 3 segundo para umalis ka sa bundok Sheiwe. Kung maglakas loob kang pumasok muli dito, puputulin ko ang iyong buhay. Opo. Salamat sa hindi pagpatay sa akin. Kung bababa ka ng bundok sa hinaharap, magbabayad ako. Siya na ba ang leopardo? Ang totoong anyo ng ninuno ng halimaw ay leopardo. Magkakilala na ba kayo ng ninuno ng halimaw? Imposible. Milyon-milyong taon na siyang nabubuhay. Nakita niya si Pangu na nagbukas ng langit at si Nuwa na nag-ayos ng langit. Ang pag-usbong at pagbagsak ng Buddha. Li Changsheng, ikaw na naman. Bakit mo sinabing nakita mo siya? Li Changsheng, paano mo hinahamak ang lakas ng ninuno? Kapag nagalit ang ninuno ng halimaw, mapupuno ng bangkay ang buong Nanshiu. Huwag mong gamitin ang kayabangan mo para manakit. Malayuning usapan at walang ingat. Li Changsheng, mananagot ka sa ginawa mo ngayong araw. Dumarating na ang ninuno ng halimaw. Nagagalit ang ninuno ng halimaw. Umuubong ang mga ulap. Li Changsheng, malaking gulo ang nagawa mo. Li Changsheng, kung ako sa iyo, uuwi na ako ng may kahihiyan sa bundok Shiyue. Manatili rito. Hintay na lang ang galit ng ninuno ng halimaw. Huli na para tumakbo ngayon. Batang ito, lumuhod ka na. Dumating ang ninuno ng halimaw at kumikidlat. Pupunit-punitin ka niya. Napakayabang mo. Nararapat lang. Pinagalit mo ang ninuno. Sumpa! Ninuno, mabilis na lumayo ka kay Li Changsheng para hindi ka madamay sa kanya. Senior, magkakaproblema ba? Hindi ako gumagawa ng hindi ako sigurado. Bago ako dumating, may kompleto akong plano. Nagdala ako ng napakaraming sinaunang kayamanan. Hindi ko kayang supilin isang maliit na leopardo. Pero ang mundong ito ay tulad noong huling lumitaw sa bundok Sheiwe. Li Changsheng, sa ganitong pagkakataon, naghahanap ka pa rin ng aliw dito. Walang kukuha ng katawan mo pag namatay ka. Hoy, mayroon lang akong ganitong gunting. Gusto mo?
Kilalanin ang halimaw na ninuno. Senyor, lumuhod po kayo. Uy, maliit na leopardo. Bakit parang pamilyar ka sa akin? Nagpakita na ang halimaw na ninuno. At sinusubukan pang lumapit. Hindi mo ba alam kung sino ka? Kaya mo bang umakyat sa halimaw na ninuno? Isang sulyap pa lang, sasabog ka at mamamatay. Ang pamilyar na hininga. Ang hiningang ito, naamoy ko na dati. Nagpapatakot ito sa akin. At nawawalan ako ng balanse. Iulat sa halimaw na ninuno. Ang seremonyang pag-aalay na ito ay pinangungunahan ng pamilyang Zheng. Ngunit itong hangal na si Li Changsheng nilalapastangan ng halimaw na ninuno. Gumagawa siya ng gulo ng walang dahilan. Sinabi rin niyang nasupil niya ang halimaw na ninuno. Naninirang puri sa pangalan ng halimaw na ninuno. Hilingin sa halimaw na ninuno na patayin siya para sa bayan. Ang batang ito ay salot sa Nanzhou namin. Dapat siyang mamatay para masapatan ng bayan. Ang Qingjiao Caesars ay mahiwagang sandata noong sinaunang panahon. At ang pamilyar na hiningang ito, maaari kaya siya. Ang tingin na ito. Naalala ko na, siya ang makapangyarihang senior mula sa bundok ng Shave. Si Li Changsheng. Matapos magbagong anyo bilang tao, talagang walang kapantay ang ganda niya. Isang mukha na nagdidilim ang mundo at nalalabo ang araw at buwan. Ipinapakita palagi ang tunay niyang anyo. Masterpiece Ancestor. Nais ko sanang itanong pagpalain mo ako, iyong inapo. Kapag lumakas ang aking kapangyarihan, personal kong papatayin si Li Changsheng para sa iyo. Mga hangal, hindi ba nila nakikita na tao na ako? Ang presensya ni Senior Lee, buhay ni Senior Lee ang nais nilang kunin. Kailangan kong magpakitang gilas kay Mr. Lee. Ngayon ikaw ang nag-ayos ng lahat. Ako ang nag-ayos nito para salubungin ka. Ginamit ko lahat ng yaman at tauhan ko. Kontento ka ba? Nagsikap ka talaga. Ito. Baka sang-ayon ang Beast Ancestor kay Master Zheng para basbasan si Master Zheng. Siguro nga, aangat sa langit ang pamilyang Zheng. Kahit ang pamilyang Lin ay kay Ninuno Lin Chao ay hindi papansinin. Hindi inaasahan, si Zheng Xuanbing ay binasbasan ng Beast Ancestor. Binasbasan ng Beast Ancestor ay pagtanggap ng mana ng Beast Ancestor. Maaari niyang sabihing alagad ng Beast Ancestor. Binabati kita, Young Master Zheng. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng dugo ko. At mainit ang aking dantian. Ganito pala ang pakiramdam ng malakas. Li Changsheng. Papatayin kita gamit ang aking kamay ngayon. Papatayin kita gamit ang sarili kong kamay. Master Zheng. Master Zheng. Anong nangyayari? Binabasbasan ba si Master Zheng ni Ninuno? Bakit siya biglang nasuka ng dugo? Maaari bang mahina ang katawan ni Master Zheng? At mababa ang pundasyon ng buto? At hindi matanggap ang ganito kalaking biyaya? Hindi, si Master Zheng ay may ugat ng espiritu ng espada. Hindi siya dapat umubo ng dugo. Nawawala ang enerhiya sa langit gate, ramdam ko. At ang dantian ay unti-unting natutuyo. Li Changsheng, gumagawa ka na naman ba ng masama sa likod? Paano mo pa naisip ang tungkol sa akin? Hindi nga ito konektado sa akin. Hindi mo ba naiintindihan na hindi ito biyaya, kundi isang pagbabawal? Ano? Pagbabawal ng kaluluwa. Kapag nakulong at sarado ang dantian, hindi na makakapag-practice. Anong malupit na paraan? Walang alitan si Halimaw na Ninuno at si Zheng Xuanbing. Bakit mo ginawa ito? Halimaw na Ninuno, bakit? Ang pamilya naming Zheng ay laging magalang sa iyo at hindi ka kailanman nasaktan. Palagi si Li Changsheng ang mayabang at mapanghamak. Halimaw na Ninuno, nagkamali ka kay Master Zheng. Nagkamali? Nagkasala siya sa taong kahit ako'y natatakot. Hindi ko kinuha ang buhay niya. Naging mabait na ako sa kanya. Kahit si Halimaw na Ninuno ay hindi makakalaban. Si Halimaw na Ninuno ay nasa itaas 10 milyong taon na. Sa tuktok ng pyramid, sino ang makakalamang kay Halimaw na Ninuno? Huling pagbati sa senior. Ang kontrabida ng pamilyang Zheng ay mapanghimagsik. Senior, ikaw ay kinapos ng maliit na demonyo. Pakiparusahan po ako. Nagsasaling ka ng kasalanan. Masyado kang hindi makatarungan. Malinaw na ikaw ang nanakit gamit ang iyong kamay. Bakit mo ipinapasa sa akin ang kasalanan?
Hindi ito paglilipat ng kasalanan. Ito ay isinusukli sa kabutihan. Iyon ay pasasalamat na hindi mo ako pinatay. Ang demonyong sinupil ko ay ikaw talaga. Oo. Kailan babayaran ang kabutihan? Bakit kailangang bayaran ang kabutihan ngayon? Ito ay paghihiganti. Ngayon, iisipin nilang ako ang nag-uudyok nito. Dapat ba nating itago ang mga tao, Pinuno? Kaya kong gawin para sa iyo, Pinuno. Pinunuli, huwag mo akong patayin. Dahil hindi namin alam ang iyong pagkatao. Sinabi namin ang mga salitang ito. Lahat dahil nabulag tayo ng demonyong baboy. Pinunuli, dakila kang tao at di mo kami inaalala. Malawak ang iyong pag-iisip. Huwag mo itong ipagdamdam sa amin. At ikaw? Naapi ako sa bahay kanina, nakakahiya talaga. Kaya kailangan kong magpakita ng kahinaan. Ang tatay ko ay nagre-retreat. At pag-uusapan natin pag naging master siya. Li Changsheng? Hindi. Pinuno Li. Nagkamali ako. Ayokong makuha ang biyaya. Pakibawi mo na lang. May nagawa akong sobra nun. Dahil babae ako, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Isa kang pasipsip at para lang sa tubo. Paano nagkaroon ng ganyang lahi ang pamilya Lin? Mula na ngayon, paalisin kita sa talaan ng pamilya Lin. Tanggalin sa talaan. Ninuno ako. Huwag mo akong tawaging ninuno. Kalimutan na lang. Lahat sa mundong ito ay kaawa-awa. Basta't handa silang magbago. Bibigyan ko sila ng isa pang pagkakataon. Uy, tama. Ang biyaya na binanggit mo, maaari mo ba akong bigyan ng bahagi? Gusto ng Pinuno. Oh. Ang aking biyaya. Wala itong epekto sa kanya. Ngunit siya ang humingi nito. Maaari bang nahali na siya sa aking hitsura at pakasalan ako? Ang biyaya ay hindi maibibigay sa harap ng marami. Kung hindi, hindi ito gagana. Maghanap tayo ng pagkakataon. Pupunta ako sa bundok ng Shewe at ibibigay sa iyo ang biyaya ng personal. Sige, okay. Hihintayin ko hanggang makuha ko ang biyaya at ibibigay ko sa iyo. Sige. Dapat na akong umuwi sa bundok ng Shewe. Nalagpasan na ang lahat ng problema. Makakatulog na ako ng mahimbing. Hoy, bakit nandito ka na naman? At nakaganyan ka pa? Hindi ba tayo nagkasundo? Huling beses na yon na tinulungan kita. Hindi na tayo makikialam sa isa't isa. Hoy, Lola. Huwag mo akong guluhin. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. At ayokong magkaroon ng sama ng loob. Bakit ba napakahirap? Sa lambak ng mga patay, nakita na ng senior ang buong katawan ko. Gusto mo ba akong iwan? Maging walang hiya? Para lang sa pangangailangan. Para iligtas ka, tama ba? Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Wala akong pakialam. Kahit ano pa man, panagutan mo ako. Gusto kong makasama ka ngayong gabi. Wala akong ginawa. Sumigaw ako ng tulong, inaabuso mo ako. Senior Lee, ikaw. Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Inanyaya ako ni Sir Lee sa Shewe para sa dasal. Ang ibig sabihin ay, hindi ba masama ang makipagtalik sa iyo? Ang pagsilbi sa iyo sa kama? Anong pagpapala ay pagpapala? Ano ang ibig mong sabihin? Ang pagpapala ay ang makipagtalik sa iyo. Pagpapala ay ang makipagtalik sa iyo? Kustodyo. Miss Fulin, dati pa lang para kay Miss Lin na ako. Kung gano'n ang kaso, may katabing kwarto. Kayo na lang dalawa ang mag-asikaso. Hindi, gusto kong makasama ka. Bakit ko nakikita kayong dalawa parang dalawang soda? Masaya ka bang makita kami? Hahaha, hindi. Masama ito sa kalusugan ko. Halina't lumabas ang maestro. Talagang na-promote ang master sa unang antas. Ang bilis ng pag-promote ay mas nakakatakot pa sa ninuno. Hindi na siya ang iyong ninuno. Isa lang siyang pasaway na matanda. Ngayon, na-promote na ang aking ama sa unang antas. Tingnan natin kung hanggang kailan siya kayabang.
Halina't lumabas ang pinuno ng pamilya. Maestro Jeng, naharang ang batang maestro, at salyado ang kanyang kaluluwa, at salyado ang kanyang dantian, at hindi na siya makakapag-practice. Kailangan mong ipaghiganti ang batang maestro. Paano nagkaroon ng ganyang harang? Kasalanan lahat ni Li Changsheng ng Shuiwei Mountain. Li Changsheng, hindi ko pa narinig ang pangalan na to. Maestro, si Li Changsheng ay dating alagad ng Lingjian sect. Ngunit napunta siya sa Shuiwei Mountain at naging isang kultibador na walang kasama. Ang seremonya ng pag-aalay kahapon, lahi ng mga hayop ang kusang nagpakita ng pabor sa kanya at sinaktan pa maging ang prinsipe. Hindi may kakayahan si Li Changsheng. Umaasa lang sa pagiging hurno ng ninuno at nagpakalat ng mga maling balita. Hindi lang ako napalaya sa pamilyang Lin, kundi pati si Maestro Jeng naging biro sa cultivation. Walang kwentang Li Changsheng iyon. Paulit-ulit akong ginawan ng gulo. Hiniling niya sa mistikong doktor ng Dead Valley na tumangging bigyan ako ng Shuiluo Dan. Tatay, ipaghiganti mo ako. Ipunin ang lahat ng bisita ng pamilyang Jeng at pumunta sa Shuiwei Mountain upang humingi ng hustisya. Pinipigilan ni Li Changsheng ang anak kong mag-practice. Papadalan ko siya sa impyerno. Nakatira sa loob si Li Changsheng. Oh. Sino yan? Bakit ka sumisigaw sa bahay ko ng maaga? Anong ginagawa mo na naman sa bundok Shuiwei? Ano sa tingin mo, Li Changsheng? Sinira mo ang talento ni Ginoong Jeng at naging biro sa buong daigdig ng pagsasanay. Narito kami para singilin ka. Tama nga, nasaktan mo ang bata pati na ang matanda. Kailan matatapos? Si Zheng Xuanbin ay nakasalubong kay Senior Lee. Ako ang nagpatakot sa kanya ng todo. Walang kinalaman si Senior Lee dito. Master Zheng, kung gusto mong manggulo, lumapit ka sa akin. Sabi ko, Master Zheng, bakit ka kampante ngayon? Naging unang antas ka ng Demortal. Ang matandang ito, mabilis umunlad ang kanyang pagpapalakas. Hindi ko alam anong masamang galing ang natutunan. Ninuno ng mga halimaw at ninuno ng pamilyang Lin. Bakit sila nandito? Tay si Li Changsheng at ang ninuno ng pamilyang Lin ay walang halaga. Ngunit ang lakas ng ninuno ng mga halimaw ay hindi dapat maliitin. Senior ninuno ng mga halimaw, pribadong usapin ng aking pamilyang Jeng at ni Li Changsheng. Huwag kang makialam, Senior Lolo ng mga halimaw. Zheng Yuanshan, nandito ka sa Shuiwei para manggulo. Hindi mo ba sineseryoso ang aking pamilyang Lin? Ninuno ng pamilyang Lin. Dati kinatakutan ko ang iyong lakas, ngunit ngayon ay nakapasok na ako sa unang baitang. Ikaw ang numero 1 sa Nanjo, dapat ka nang bumaba. Ikaw. Huwag na kayong mag-away. Kung hindi mapupuno ng dugo ang bakuran ko, paano ako mabubuhay sa hinaharap? Subukang huwag lumaban kung maaari. Li Changsheng, ikaw isang marangal na lalaking 7 talampakan. Talaga bang nagtatago sa 2 babae? Ako si Li Changsheng, ako'y maganda at matalino, isang bayani at lalaking may prinsipyo. Hindi ako magtatago sa likod ng mga babae. Sinasabi ko sa iyo kung mag-aaway kayo rito, hindi ko masisiguro na hindi mananatiling nakatayo sina Binilin at Fuling. Sabihin mo, ano ang gusto mong gawin para makaalis sa bundok Shuiwei? Kung maglalaban tayo, kung kikilos ang lolo ng mga halimaw, wala akong tsansang manalo. Hanap ako paraan para patayin si Li Changsheng. Li Changsheng, sabi ni Bing Er, kaya mong gumawa ng gamot at tableta. Lalaban ka ba sa akin? Kung matalo ako, bababa ako agad ng bundok at hindi na babalik pa. Kung matalo ka, ibibigay mo ang iyong buhay. Kapag natalo ka, mawawala ang buhay mo. Gamot na subok? Kung hindi tableta, lason, tao'y di Diyos magiging abo. May masamang balak ang matandang ito. Makikipaglaro ako. Senior Lee, huwag makinig. Si Zheng Yuanshan walang mabuting balak. Li Changsheng, natatakot ka ba? Sino nagsabing hindi ko kaya? Paano mo nais makipagkompetensya? Ninuno siya nung ay tumikim ng halamang gamot. Minana ko ang pamana ng aking ninuno. Tumikim ng mga halamang gamot para sa lunas. Ang 2 halamang ito'y mula sa Huashan. Hindi nakatala sa aklat medikal. Ikaw, isa. Ako, isa. Ang unang makaalam ng epekto, panalo. Paano kung nakakalason ang halamang ito? Sa tingin ko gusto mo lang lasunin si Master Lee. May lason man o wala tadhana. Hindi ako takot.
Ikaw, takot pa ba? Senior, huwag makinig, huwag kainin. Li Changsheng, kung di mo kakainin, ibig sabihin, di ka marunong gumawa gamot. Ang Yangshan pills na binigay nyo noon ay peke rin pala. Hindi alam ng mga ito. Noong una akong sumali sa Lingjian sect, tinuruan ako kumain ng iba't ibang lason, kaya ngayon immune na ako sa lahat. Sa 5 lason, alipato at alakdan man lumilihis ng daan pag nakita ako. Kain tayo ng sabay. Ito'y nakakalason. Ang halamang ito'y lubhang nakakalason. Iyong gumagamit ng halamang ito ay magkakaroon ng kompulsyon, labing ube at bula sa bibig. Sasabihin ko muna ang epekto. Ako ang panalo. Ginoong Shenong, gumising ka. Tatay, patay na siya. Walang kwenta, kunin ninyo siya. Li Changsheng, hindi na balido ang laro. Nandaraya ka. Ikaw ang nagsabi ng mga patakaran. Bakit mo babawin ang iyong sinabi? Jiang Yuanshan, kilala ang pamilya mong Zheng sa dami ng bisita at mga nakatagong dragon? Bakit kayong lahat ay mga walang silbi? Tinikman ang lahat ng damo at namatay. Guro Zheng, ang iyong mga tauhan ay gumawa ng isang magandang bagay. Tinikman mo ang lason ng lahat ng damo. Hindi ko alam kung ilang buhay ang nailigtas. Li Changsheng! Hindi mo kinain ng lason kaya hindi ka nanalo. Sige. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Gusto kong matalo ka ng malinaw. Sige, pagpalitin natin ang ating mga lason at kainin. Subukan ang lason. Kung sino ang ligtas, siya ang panalo. Kung may malason, tanggapin ang iyong kapalaran. Si matandang Zheng Yuanshan gusto pang subukan ang lason sa sarili niya. Anong binabalak niya? Ito ang pildoras ng 5 lason na ginawa mo. Lubhang nakakalason. Matapang ka bang kumain niya? Ang pildoras na bigay ko ay di lang ang 5 lason at 7 iba pa. Pinino ang blood stasis powder. Kapag nakain, mamamatay ka. Kakagawa ko lang. Hindi ko pa nabibigyan ng pangalan. Ipapalit ko ang pildoras na ito sa iyo. Sige, kukunin ko muna ito. Senyor, nalilito ka. Paano mo nagtiwala sa salita ni Zheng Yuanshan para sa tableta? Nasa unang ranggo na siya. Ang mga tabletang ginawa niya ay pambihira. Huli na ba para matanto? Tingnan mong mabuti ang Shuiwei Mountain. Maaari din itong ang huling beses mong makita ang tanawin. Hindi ka ba sinabihan? Para sa isang master na unang klase, ang lason na gawa ng ordinaryong tao ay walang bisa. Zheng Yuanshan, napakababa mo. Lin Xiao, susirain mo ba ang pangako mo at lalaban? Natatandaan mo ba ang ating kasunduan? Senyor. Nagkabisa na ang tableta na may lason. Malubha ang pagkalason ni Li Changsheng. Mamamatay na siya agad, senyor. Ito ang bunga ng pagsuway sa aming pamilyang Zheng. Isilang ka sana sa mabuting pamilya sa susunod na buhay, Li Changsheng. Sa wakas, nakaganti na ako. Senyor. Senyor, anong nangyari sa iyo, senyor? Senyor, ah. Anong nangyayari? Ito ay tanda ng pag-angat. Maaari kayang lumampas si Li Changsheng sa antas. Ayos ka lang. Nakalampas na naman ako. Zheng Yuanshan, kahanga-hanga ka. Hindi ito lason sa kabuuan. Ito ay simpleng gamot sa lahat ng sakit. Sige na. Bigyan mo pa ako ng ilan. Lumabas ka? Imposible, talagang imposible. Ito ang lason na pinadalisay ko. May idinagdag akong sikreto. Maakit nito ang kidlat. Hindi ito nakaakit. Ngunit nakalusot ka pala. Imposible, talagang imposible. Tay, maling gamot ba ininom mo? Hindi, tinuri ko ito.
Sigurado akong hindi ito ang mali. Ano ang naging mali? Anong paraan ginamit ng hangal kaya niyang tiisin ang laso ng 5 poison pills? Paano kung matiis niya ito? Uminom ang tatay ko ng gamot mo, ayos lang. Tabla lang itong laban. Ayos lang ba siya talaga? Ayos lang. Binigyan ko tatay mo ng heart and lung pill. Kailangan pa ng oras para gumana. Kapag gumana na ang gamot, sasabihin lahat ng totoo ng tatay mo. Tapos, lulubuhin ng lason ng baga niya. Ginoong Lee, totoo bang gumagana itong lason? Para sa pag-iingat, marami na akong eksperimento. Napainom ko ng laso ng 7 unang antas na master. At 3 super unang antas na master. Lahat sila namatay sa lason na ito. Kata-kata lang yan. Kung totoo ang sinabi mo, bakit wala akong reaksyon? 3. 2. 1. Nakatira ako sa labas ng Nanzhou City. May bahay at lupa ako. Masaya ang buhay, Miss Piggy. Ngunit isang araw, naging sakim ako. Bumistigo ako sa makapangyarihan, naging mayabang. Kinuha ko ang asawa at lupa niya. Ang mga mahihina ay lumaban sa akin. Binugbog ako hanggang mamatay. Mula noon, naging sakim at mapaminsala ako. Mataas ang ninuno ng pamilyang Lin. Nangibabaw siya sa martial arts ng Nanzhou. 200 taon. Dahil ayaw maapi ang pamilyang Zheng, nagsanay ako ng masamang teknik ng lihim. Pinutol ko ang aking ari. Bumilis ng husto ang aking paglinang. Hintayin mo ako, magsanay pa ng 30. Lahat ng lumaban sa pamilyang Zheng, isusumpa ko sa impyerno. Papa, kamusta ka? Huwag mo akong takutin. Li Changsheng, huwag kang magmalabis. Pinatay mo ang leader ng pamilyang Zheng. Sobra na. Ngayong umakyat ka sa bundok, hindi ba't kukunin mo lang ang buhay ko? Kahit hindi kita patayin, pahihintulutan mo ba akong umalis? Nilabanan ni Zheng Yuanshan si Jinong Lee. Karapat-dapat sa kanya. Li Changsheng. Ibalik mo ang tatay ko. Hoy, ang unreasonable mo. Tatay mo ang humiling ng pagsubok sa gamot. Ngayong patay na ang tatay mo, nanggugulo ka dito. Kung nagmamadali kang sumunod sa kanya sa impyerno, maaari kitang samahan. Li Changsheng, ngayon daw ang ninuno ng halimaw ay sumasaklolo sa iyo. Kung hindi ka makakalusot. Ito ang babala ko sa pamilyang Zheng. Babala sa aking pamilyang Zheng? Wala tayong samaan ng loob. Gusto mo si Lin Yuren. Pumayag na akong kanselahin ang kasunduan. Pero paulit-ulit mo pa rin akong ginugulo. Li Changsheng, pumanaw na ang tatay ko. Ganito pa rin ang sasabihin mo. Huwag kang magmalabis. Ngayong patay na ang tatay mo at naengkanto ka ni Fuling. Ngayon ay ubos na ang iyong dantian at hindi ka na makapag-cultivate. Wala nang pag-asang umangat muli ang pamilya mong Zheng. Ito na ang pinakamagandang paraan na naiisip ko. Huwag ka nang bumalik sa bundok Sheyue para guluhin ako. Kung hindi, wala akong magagawa kundi wasakin ang pamilyang Zheng. Tara na. Li Changsheng, kung hindi ko ito ipaghihiganti, hindi ako tao. Ang gwapo mo. Hindi pa huli para kumilos ngayon. Gusto mo bang gawin? Kahit paano, ang pamilyang Zheng sa Nanzhou walang posibilidad na makabangon muli. Bigyan mo sila ng pagkakataong mabuhay. Bakit hindi na lang kayo umalis? Sa ilang na ito, mahirap para sa matanda na manirahan mag-isa. Gusto kong manatili at alagaan ka. Kaya kong alagaan ang matanda. Kaya ko rin siyang protektahan sa gabi. Masyadong mababaw ang iyong antas. At magiging pabigat ka. Mas mabuti pang umalis ka na. Sino sa tingin mo ang pabigat? Uy, ano? Gusto mong makipagkompetensya sa akin? Huwag kalimutan, ako ang ninuno ng lahat ng hayop. Kung hindi ka tinulungan ng matanda, kaya kitang supilin sa isang iglap lang. Sige. Mga kapatid, huwag na kayong mag-aasaran. Hindi ako walang kaya sa pang-araw-araw at kailangan ko ng inyong pag-aalaga.
Sige na. Umalis na kayong lahat at hayaan niyo akong mag-isa. Matanda. Gusto niyong guluhin muli isip ko, umalis. Walang babae sa puso ko. Pumunot ng espada, maging Diyos. Kasalanan mo at nagalit si Senior Lee. At pinalayas tayo sa bundok. Malinaw na ikaw ang nagpasama ng loob ni Senior. At gusto mo akong hilahin pababa. Ano ang dapat nating gawin? Nakatira sa bundok si Senior, hindi siya kapansin-pansin at maingat. At takot sa biglaang pagkamatay. Gusto niyang magtago sa Sheway Mountain. Hindi ko siya hahayaang gawin yon. Ano ang ideya mo? Plano kong magdaos ng pulong ng alyansa. Irekomenda ko si Senior Lee bilang pinuno ng alyansa ng Sining Pandigma at ipahayag sa Nanzhou sa ngalan ng Lin. Magandang ideya yon. Kung gayon malalaman ng buong Nanzhou na may lalaking nagngangalang Li Changsheng. Hindi ako naniniwala na di siya bababa. Tatay, hindi kita hahayaang mamatay ng ganito. Kailangan kong patayin si Li Changsheng para ipaghiganti ka. Magbigay agad ng gantimpala sa Nanzhou. Sino mang makapatay kay Li Changsheng para ipaghiganti ang aking ama. Kalahati ng yaman ng pamilyang Zheng, handang ibigay. Ano ang ginagawa mo? Pagbalik ni Master Zheng mula sa bundok Sheyue, ang mga bisitang scholar ng pamilyang Zheng alam nilang malapit nang bumagsak ang pamilyang Zheng. Umalis sila sa pamilyang Zheng at sumali sa pamilyang Lin. Ano? Ginong Zheng, wala na akong matirhan. Hindi ba sa babagsak ang pamilyang Zheng? Gusto mong bumagsak ang pamilya ko. Hindi ganoon kadali. Tatay, kailangan na yata ng matinding hakbang. Ihanda ang mga gamit. Aalis na tayo. Saan tayo pupunta? Mata ng Dagat Hilaga. Mata ng Dagat Hilaga, doon nakakulong ang Diyos Demonyo. Papalapit na ang itinakdang panahon. Malapit nang makawala ang Diyos Demonyo at bumalik sa mundo. Mapapasukan ka. Parating na ang Diyos Demonyo. Lahat ng nilalang ay susuko. Labanan, may isang paraan lang para mamatay. Kung hindi, o mamatay. Si Zheng Xuanbin mula sa pamilya Zheng ng Nanzhou nais makita. Hininga ng tao. Paano mo nagawa? Paano mo nagawang pumunta sa hilagang dagat? Hindi ka ba? Natatakot na kakainin kita? Dakilang Panginoon ng demonyo, malapit na ang araw ng iyong pagbabalik sa mundo. Malapit na ang araw ng iyong pagbabalik sa mundo. Naparito. Ako upang magpatong sa Panginoon. Ng demonyo at handang sumali. Sa dilim. Upang maging espiya. Ng Panginoon ng demonyo. Ano ang pakay mo? Si Li Changsheng ng bundok. Sheway ay laban sa akin. At pinatay ang aking ama. Nagbabala rin siya na ang taong ito ay magiging Hadlang sa pagbabalik ng Panginoon ng demonyo. Pakiusap, patayin si Li Changsheng. Si Li Changsheng, siya nga. Hindi lang niya napasuko. Ang ninuno ng mga halimaw, nagbabala rin siya na hindi ko magawang sabihin. Sabihin mo, nagbabala si Li Changsheng na hindi dapat katakutan ang Panginoon ng demonyo. Kahit makatakas siya sa North Sea ay wala siyang magagawang gulo. Sabi niya, ito ba ang pakiramdam ng isang malakas na lalaki? Salamat, demonyong Diyos. Hindi na kailangan. Malapit na akong makawala sa kadena. Kailangan ko ng katawan upang umakyat. Ang paglilinang ng katawan na ito'y pinagsama na kayang makayanan ng aking enerhiyang demonyo. Tinanggap ko ito. Hindi na mabubuhay si Li Changsheng. Upang matiyak na walang mali, hiniling ko ang kaliwang sugo ang madilim na kanang kamay. Na sumama sa'yo, lipulin siya. Ang kaharian ng dalawang sugo lampas sa tatlong kaharian. At wala sa 5 elemento, hindi sila masukat ng karaniwang pamantayan. Sa tulong ng dalawang sugo, siguradong mapupuksa si Li Changsheng. Pakiusap, pumunta sa seremonya. Anong seremonya?
Ang ninuno ng Pamilya Lin ngayon sa Pamilya Lin ay magdaraos ng seremonya upang piliin kang pinuno ng Nanzu Martial Arts Alliance. Ako ang pinili bilang pinuno ng Nanzu? Paano nangyaring hindi ko alam ito? Inoong Li, hindi ninyo alam ito? Nanzhou Network News, Tujiao, Linjiang Daily at Douyin, Weibo, Baidu, Sohu at iba pang malalaking website. Ang balitang ito'y nangunguna sa listahan. Naku po, walang signal dito sa bundok ng Sheiyue nitong mga araw. Ang binibining Lin na ito, nilalagay ba niya ako sa alanganin? Hindi. Kailangan kong pakalmahin ito. Kung hindi, hindi ko alam kung gaano kalaki ang problema ko. Senyor, pakiusap, sumakay na. Huli na. Mauna na ako. Narinig ko. Nais ng ninuno na itinalaga si Li Changsheng bilang pinuno ng Samahang Pandigma. Si Li Changsheng, hindi ko pa narinig ang mga tagumpay niya. Maari kaya siyang baguhan sa pagsasanay? Ngunit sino ba si Li Changsheng? Paano siya naglakas loob maghangad ng posisyon? Saan nanggaling ang binatang ito? Paanong nangahas kang sumugod sa aming pagdiriwang? Ako. Hinahanap ko ang ninuno ng pamilyang Lin. Nakita niyo po ba si Binibining Lin? Ako si Li Changsheng. Kau si Li Changsheng. Sikat na ako ngayon. Lahat ito ay dahil kay Binibining Lin. Ang labis na kasikatan ay nagdudulot ng gulo. Ikaw ang pinunong pandigma na inirekomenda ng ninuno. Tingnan ka. Mukha kang mahina at walang lakas. Bukod sa pagiging gwapo, wala kang kwenta. Ang pinuno ay namamahala sa buong larangang pandigma ng Nanzhou. May mataas na katayuan at kapangyarihan, hindi ito kayang gawin ng lahat. Kung ako ang nasa kalagayan mo, kusang magbibitiw na ako. Nauunawaan ko ang ibig mong sabihin. Pareho tayo ng pananaw. Isa lang akong ordinaryong tagapagsanay mula sa Sheiyue. Si Binibining Lin ang labis na nagpapahalaga sa akin at iginigit na ako ang maging pinuno. Kung hindi karapat-dapat si Senior Li, kung gayon sa buong Jusho, walang sino man ang karapat-dapat dito. Senior Li, masaya ka ba sa seremonya na inihanda ko para sa iyo? Miss Lin, ano ang nangyayari? Bakit niyo ako pinili bilang pinuno ng Nanzu Martial Arts? Ayokong gawin yan. Gusto ko lang sana ay mabuhay ng malaya, naglilinang ng immortalidad. Ngayon, pinipilit akong magtrabaho na parang alipin. Mga hangal lang ang gagawa niyan. Ano? Ang pinuno ng samahan ng martial arts. Ang paglilinang ng senior ay walang kapantay sa Daxia. Hindi na kailangang banggitin ang Nanzu Martial Arts Alliance kahit ang pag-isahin ang siyam na estado ay hindi problema. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi mo napansin na marami ang nagtanong sa akin? Habang nandito si Fuling, sino ang mangangahas sumuway? Si Senior ang aking rekomendasyon. Ang buong Nanzhou ay dapat sumunod sa aking utos. Kung hindi, ako si Lin Xiao ang unang hindi papayag. Sige. Upang mapunta sa tuktok ang iyong hurno, ginagamit mo pa ang puwersa upang supilin ang lahat ng puwersa sa Nanzhou. Lin Xiao, talagang gagawin mo ang lahat. Jiang Xuanbing, ito ang malaking seremonya na inihanda ko para kay Senior Li. Ano ang ginagawa mo rito? Paano mo nagawang tawagin ako sa pangalan ko? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Apo, iniisip mo pa rin si Master Zheng ay malambot na persimo na kayang himasin. Malaki ang itinaas ng paglilinang ni Master Zheng de. Hindi na siya ang dating siya. Nagkakamali ba ako? Palagi mong pinoprotektahan itong si Li Changsheng na basura. Hindi ba't ginagamit mo lang siya para sa iyong magkasamang paglilinang at gusto mo siyang itaas sa tuktok? Ikaw? Lahat tingnan ninyo. Ang taong ito ay isang lalaking umaasa sa suporta ni Lin Xiao. Isang inutil na umaasa sa pera ni Lin Xiao para umangat. Karapat-dapat ba siya maging pinuno ng sining pandigma? Jiang Xuanben, nalimutan mo na ba ang pagkamatay ng ama mo? Anong karapatan mong magsalita rito sa harap ni Senior Li? Hindi mo karapat-dapat banggitin ang tatay ko. Ang ninuno ng pamilyang Lin ay marupok. Ang kapangyarihan ng mga demonyo. Napadala ka na sa demonyo. Napadala sa demonyo? Maraming kasamaan ang nagawa ng mga demonyo.
Ang aming angkan, nagbabantay sa 4 na sulok upang hindi na muling mabuhay ang mga demonyo at magdusa ang mga tao. Ibinenta mo ang iyong kaluluwa sa demonyo. Ang Diyos ng demonyo may pinakamalakas na kapangyarihan. Binigyan niya ako ng kakayahan at binigyan ako ng bagong buhay. Sino ang nagsasabing halimaw ang Diyos ng demonyo? Malinaw na siya ay mapalad. Bilang ninuno ng aming lahi, may misyon akong puksain ang demonyo at ipagtanggol ang tao. Jiang Xuanbin, paano kung bigyan ka ng Diyos ng demonyo ng kakayahan? Kung ihahambing sa akin, malayo ka pa rin sa akin. Mamatay ka na lang. Ang mga labi ng mga demonyo. Sabi ko na bakit ka ganyan katapang. Yun yung mga labi ng mga demonyo ang tumutulong sa iyong likuran. Li Changsheng, mamatay ka na. Kailan nagpatugtog ng instrumento ang mga demonyo? Wala kang alam sa instrumentong pangmusika. Hawak ng 2 mensahero ang gamit ng Demon Lord. Gamay na ng 2 mensahero ang dark magic. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay sa aso. Ang utang mo sa akin, babawiin ko ito ngayon. Sabihin mo sa akin ng malinaw. Ako, si Li Changsheng, bagaman mahirap ang pamilya ko, ngunit hindi ako nagnanakaw o mandurukots. Ito ang diwa ng aming Lingjian sect. Kahit hindi ko talaga nais na maging ang pinuno ng samahan ng martial arts, ngunit si Miss Lin at si Miss Lin ay mga kaibigan ko. Hindi ko papayagang may manakit sa mga kaibigan ko. Ano ba ang demon music na yon? Senior Lee, ang lihim ng sound domain ay gawa ng mga demonyo. Ginagamit ang musika para guluhin ang isip ng mga tao at lumikha ng ilusyon. Kapag nahulog ka sa ritmo ng tunog, agad kang mababaliw. Mag-ingat ka. Senior Lee, ikaw muna. Kami ni Fuling ang maiiwan. Sige, mauna na ako. Alice? Makakaalis ka ba? Li Changsheng, nagbigay ng death order ang Demon Lord. Ikaw ang salik sa pagbabalik ng Diyos ng demonyo. Kung di ka mamatay, di mapapakali ang Diyos demonyo. Hindi lang ikaw, lahat dito ay makikipaglibing sa iyo. Ang mamatay para sa Demon Lord ay isang karangalan para sa inyong mga langgam. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Sino mang sumuko sa Diyos ng demonyo, patayin si Li Changsheng. Ako'y mamamagitan sa Demon Lord para sa iyo. Hindi ba ito isang sirang instrumento? Iniisip mo bang ikaw lang ang isa? Li Changsheng, ginagawa mo pa talaga ito sa harap ng marami? Ano ang ginagawa mo? Siguro nagpapanggap na naman na multo. 2 mensahero, si Li Changsheng ay puno ng pandaraya. Ang pagkaantala ay magdudulot ng pagbabago. Gawin na ninyo agad. Kapag tumunog ang suona, gintong yaman. Sa lahat ng instrumento, ang suona ang hari. Sa lahat ng instrumentong pangmusika, ang suona ang hari. Senior, ito ay. Hindi mo alam ang suona. Senior, ang mga gamit ng demonyo ay hindi pangkaraniwan. Kapag tumugtog na, sasabog ang ating mga atay at aptog. Bakit ka nagbibiro pa ngayon? Likas akong maingat at ayoko ng biro. Ang suonang ito ay kayang sirain. Ang mga gamit ng demonyo. Li Changsheng, alam mo ba gaano kalakas sila? Kapag tumugtog ang musika, guguho ang lugar na ito. Magiging abo ka agad. Si Beast Ancestor ang halimbawa. May paglilinang ng 10,000 taon. Hindi kaya ng 2 sugo. Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang lumaban? Ninuno, bakit hindi tayo sumuko? Gusto mong sumuko sa demonyo? Ako si Lin Xiao, mas gugustuhin kong mamatay kaysa sumuko. Ang lahi ng halimaw ay handang makihati sa buhay at kamatayan kasama mo. Handang mamatay para sa lubos na kaibigan. Nakakaantig naman. Kung gayon, magsama kayo sa impyerno. Li Changsheng, tingnan natin kung gaano katatagal. Sa aking palagay, sa tingin ko, mahina na ang mga binti niya at malapit nang maging abo. Senior Lee, umalis ka na. Hindi na namin kaya. Mamatay para kay Senior Lee, karangalan ni Fuling ito sa 10,000 taon. Walang mamamatay sa inyo?
Nalabanan niya ang madilim na pag-atake. Paano ito nangyari? Hindi tayo patay. Si Senior Lee. Si Senior Lee ang nagligtas sa atin. Imposible. Kaliwang kamay ng liwanag at kanang kamay ng dilim magkasama. Kahit ang matanda sa Lingjian sect, di makayanan. Si Li Changsheng dating Lingjian sect, paano siya nakaligtas ng walang sugat? Hindi lang siya ligtas at maayos, kundi naisalamin pa niya ang madilim na atake ng kaliwa at kanang sugo. Dalawang sugo? Kamusta kayo? Ginugulo ni Li Changsheng ang isip namin ni Yue Yao. Nagugulo ang aming chihay at nararamdaman na lalabas na ang enerhiyang demonyo. Kami walang kapantay sa lahi ng demonyo at higit sa lahat, ano ang iyong antas ng paglilinang? Madali mong malalampasan ang dalamhati ng lahi ng demonyo. Hindi siya yun. Hindi ko maramdaman ang pagbabago ng enerhiyang espiritual. Dapat yung suo na yun. Yung suo na yun, naglalaman ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos. Paano nakuha ng batang ito ang ganito karaming bihirang gamit mahika? Siguradong galing sa Lingjian sect, binigay ng matandang immortal, pero di ko maintindihan. Bagaman siya'y pinalayas sa Lingjian sect, bakit siya patuloy na pinoprotektahan ng kataas-taasang immortal? Kung di mo siya matalo, aminin mo na lang. Bakit ka gumagawa ng maraming dahilan? Senior, dapat patayin ang mga demonyo. Agad na habulin ang tagumpay, ipadala ang 2 mangkukulam sa ika-18 impyerno upang hindi na sila muling mabuhay. Si Zheng Xuanbing at ang itinangging anak ng pamilya Lin sila ang may sala. Patayin muna sila. Li Changsheng, anong ginagawa mo? Li Changsheng, huwag kang makipaglaro. Nasa likod natin ang demonyong hari. Pumatay siya ng walang pagkukurap. Hindi ka pa nagsisisi kahit malapit ka ng mamatay. Una mong ginulo si Senior Lee, tapos nakipag-alyansa ka sa mga demonyo. Nagawa mo na ang isang malubhang krimen. Noong nakaraan sa bundok Xieyue, pinayagan kang mabuhay ni Senior Lee, ngunit hindi ka natuto. Ngayon ang iyong kamatayan. Li Changsheng, hindi, Senior Lee. Ako. Ang 2 babae sa tabi ng Diyos Demonyo, maganda sila tingnan. Kayo ba ang kaliwat ka ng sugo ng mga demonyo? Tapos, kami ang pinagkakatiwala ang sugo ng demonyong hari. Kung sasaktan mo kami, kapag lumabas ang demonyong hari, buhay kang babalatan. Ang pag-aaway at pagpatay nakakasira sa aura. Maaari mo bang iparating ang mensahe ko? Sabihin mo sa kanya na ako, si Li Changsheng, ay ayaw maging kaaway niya at huwag niya akong guluhin. Senior Lee, nakikipagpayapa ka sa mga demonyo. Ano ang alam mo? Ang Diyos Demonyo ay napigilan noon, kaya tinatakan sa North Sea. Muli siyang nagbalik. Hindi ako sigurado kung kaya ko siyang talunin. Kaya gusto kong magkasundo. Nabuhay muli ang Diyos Demonyo, magdurusa ang mundo. Sa buong sanlibutan, si Senior Lee lang ang makakapuksa sa mga demonyo. Ngunit mag-ingat ka. Hindi kikilos si Senior Lee. Kailangan natin ng paraan. Ang ibig sabihin ni Senior Lee ay papuntahin ang mga demonyo para humingi ng tawad. Kung hindi, pupuntahan niya at kukunin ang buhay nila. Mas mabuting bumalik ka at sabihin ng totoo ang ibig sabihin ni Lee sa mga demonyo. Anong ginagawa mo? Anong problema? Ito ay problemang mapayapang malulutas. Bakit mo kailangang guluhin? Senior, hindi mapagkakatiwalaan ang salita ng demonyo. Kailangan natin silang puksain agad. Matagal nang gustong alipinin ng mga demonyo ang tao. Hindi sila kailanman makikipagpayapaan. Madali lang silang patayin. Guru Zheng, ano ang nangyayari sa'yo? Kung hindi ako nagkakamali, si Li Changsheng ay takot sa inutil na Diyos Demonyo. Gusto nitong duwag tumakas, ha. Kaya pala gusto niyang makipagkasundo sa Diyos Demonyo. Dapat alam niyang ang kanyang panig ay wala laban sa Panginoong Demonyo. Gusto niyang iligtas ang kanyang buhay. Anong nangyayari? Lindol?
Siya ang Panginoong Demonyo. Nakawala siya sa tanikalan ng North Sea at nagbabalik sa mundo ng tao. Li Changsheng, malapit nang dumating dito ang Panginoong Demonyo. Ang kapangyarihan ng Panginoong Demonyo ay higit pa sa akin at kay Evil Lust. Ang mga makapangyarihang namatay sa kanyang kamay ay hindi mabilang. Kung ayaw ninyong mamatay, tumakbo na lang kayo para sa buhay ninyo. Sa taon, buwan at araw ng Yin nandito na. Hindi pa ako handa. Bakit lumabas ang Diyos Demonyo? Senior Lee, anong ginagawa mo? Ang Diyos Demonyo ay kakaiba. Kailangan kong maghanda. Ito ang talisman ng Lingjian Sect. Kailangan kong hilingin sa master ko na bumaba para tulungan ako. Nang mamamatay ka na lang sa kaisip ng tulong, hindi pa ba huli ang lahat? Tapos na. Napakabilis naman. Panginoon, ito ang agimat ni kapatid na Changsheng. Si Changsheng ay humihingi ng tulong mula sa Lingjian Sect. Sabi mo itong pasaway naglakbay na siya sa buong mundo. Wala siyang katapat sa mundong ito. Kahit gaano kalakas ang Diyos ng demonyo, hindi pa rin siya kapantay nito. Matapos makaranas ng maraming sakuna, ang sobrang pag-iingat niya ay hindi pa nagbabago. Ano ang dapat nating gawin? Panginoon, si Changsheng ay humihingi ng tulong. Pupunta ba tayo o hindi? Papagkatapos ng lahat, ako ang kanyang guro. Kung magbubulag-bulagan ako, ito ay pagsuway sa tungkulin ko bilang guro. Mabody. Ikaw na ang pumunta para sa akin at ibigay mo ang espada niya sa kanya. Panginoon, bakit hindi kayo mismo ang pumunta? Ako na ang pupunta. Paano kung masaktan ako sa epekto ng kanilang laban? Dapat mong malaman na ang prinsipyo ng paggalang sa matatanda at pag-aalaga sa bata. Pilisan mo. Panginoon, sa tingin ko ang pag-iingat ni Changsheng ay galing sa inyo, tama? Tandaan mo rin, sa harap ng Diyos ng demonyo, huwag mong sabihin kayo ni Changsheng ay mga alagad ko. Kung hindi kayanin ni Changsheng siyang talunin, hindi maghihiganti sa akin ang Diyos ng demonyo. Ang talino ko. Bakit lumitaw si Zheng Yuanshan? Hindi ba't patay na siya? May mali sa matandang ito. Iba ang mga mata niya sa Sheiwei Mountain. Mali rin ang enerhiya sa kanya. Puno ng dugo at kasamaan. Li Changsheng, hindi ka tanga. Ang katawang ito ay isang binhi lamang. Isa lang itong pansamantalang pagbabawal. Makipagkita sa Diyos ng demonyo. Pagbati sa Demon Lord. Ang Demon Lord? Hindi ka si Zheng Yuanshan. Ikaw ang Demon Lord. Ang bango naman. Ang taong nagpraktis ng 200 taon ang pinakamagaling na insensaryo na hinahanap ko. Aakain kita. Demon God, huwag kang mayabang. Kasama ako, hindi kita papagulo. Ang ninuno ng mga halimaw. Hindi ko alam bakit ka tumawag. Wala akong oras sa'yo. Gusto ko lang kunin ang buhay ni Li Changsheng. Ginawa ba kitang kahihiyan? Bakit ka tumakas mula sa North Sea at pumasok kang patayin ako? Anong sama ng loob? Maari kang magtago sa iba pero hindi sa akin. Naramdaman ko na. Isa kang mahusay na eksperto. Ang dahilan bakit ka nakatira sa Sheiwei Mountain ay itago ang iyong lakas at magpakumbaba, di ba? Hindi kita kayang lokohin. Li Changsheng, nagkamali ako sa'yo. Kahit isa kang master, ano naman? Ang iyong walang silbing ugali ay hindi makakapagpabago sa'yo. Hindi ka pa rin karapat-dapat sa akin. Li Changsheng, papalapit ang Diyos ng demonyo. Ang tanging pagpipilian mo ay maghintay mapugutan. Li Changsheng, lumuhod ka. Diyos ng demonyo. Pinahiya ako at si Xieyan ni Li Changsheng. May walang kapantay na sandatang mahika ang lalaki. Diyos ng demonyo. Huwag kang magpigil, pakiusap. Senyor, nangaasar sa iyo ang asong demonyo na ito. Bakit hindi mo siya patayin agad? Sandali lang. Ibinibigay ko ang token ng aking guro. Dapat nakita na ito ng aking guro. Sa bilis ng paglipad ng aking guro, dapat nakarating na siya. Bakit hindi pa siya nagpapakita? Kaya pala naghihintay ka ng tulong. Hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong ito. Li Changsheng, mamatay ka. Sandali lang. Li Changsheng, kung natatakot ka, sabihin mo lang.
Ang demonyo. Matagal na siyang nabuhay, libong-libong taon na. Hindi kahihiyan ang mamatay sa kamay ng demonyo. Ang demonyo ay laging pumapatay isang bagsak. Huwag kang mag-alala. Sa isang kisap mata, pugot ang ulo mo. Senior, pakilos ka na. Ang asong demonyo magtatay sa ulo mo. Humarap sa makapangyarihang demonyo, dapat siyang patayin sa isang bagsak. Kung hindi mahahawa tayo sa lakas niyang demonyo, mahuhulog tayo sa landas ng demonyo. Kuya. May dagdag na puwersa. Ano ang kinatatakutan mo? Ang demonyo ay walang talo sa martial arts. 1,000 darating, 1,000 mamamatay. Dagdag na bangkay lang. Alam ko na, hindi ako pababayaan ng aking master. Kuya, bakit ka nandito? Nasaan ang master ko? Sinabi ng master na para hindi ka madamay, pinadala niya sa iyo ang iyong espada. Dahil naihatid na ang espada, mauuna na ang nakatatandang kapatid. Ingat ka! Junior Brother Changsheng, sinabi ng master na huwag mong sabihing alagad kanya. Tandaan mo, tandaan mo. Sumpa, hindi ka tutulong, di ba? Matandang hukluban. Kung di ka mabait, huwag mo akong sisihin. Ang demonyo, tinuruan ako ng immortal ng Lingjian sect. Nakuha ko ang lahat ng aking galing sa kanya. Ang matandang iyon ay walang talo sa mundo. Nasa Lingjian sect na siya ngayon. Ang address ay Shizhou Fangcun Mountain. Ang ikatlong kuweba sa Madeng. Demonyong Diyos, bakit hindi ka sa aking guro? Kung di magaling ang guro, ang estudyante di rin. Ugali ng pagiging sakim sa buhay at takot mamatay ay itinuro ng iyong guro. Gusto mong akitin ang Panginoon ng demonyo sa Spirit Sword Sect at samantalahin ang pagkakataon na tumakas. Taktika ito para lituhin ang kaway. Hindi malilinlang ang Panginoon ng demonyo. Hindi makakatakas si Senior. Gamitin mo ang espada para hatiin siya. Kung hindi kumilos si Senior, kapag tapos na magkarga ng lakas ang Diyos ng demonyo, ito'y isang nakamamatay na attack. Bubunutin ba ni Senior ang kanyang espada? Kahit bunutin o hindi, walang magbabago. Ngayon, ikaw lang, Li Changsheng, ang mamamatay. May huling salita ka ba na nais sabihin? Dahil sa ating nakaraang kasunduan, tutulungan kitang tuparin iyan. Li Changsheng, taglay mo ang pinakamataas na buto at pangatlong Diyos na mata. Taglay mo ang pinakamagandang katawan sa mundo. Ang katawan ni Zheng Yuanshan ay sira na. Pagkatapos kitang mapatay, sasakupin ko ang iyong katawan. Hindi ko talaga inaasahan na ang siyang lalaban sa Diyos ng demonyo ay ako, isang hamak na malayang tagapaglinang. Wala akong iniwang anak. Kung ako talaga ang mamatay. Hindi ba mapuputol ang lahi ng Li? Paano kung may kasunduan? Lalaban tayo pag ako'y nakasal. Ako, si Li Changsheng para sa karangalan ng mga ninuno ng Li. Senior, sa harap ng kaaway, paano mo pa naiisip ang pag-ibig? Kapag napanalo natin ang laban na ito, si Chiao at ako ay magpapakasal sa iyo. Senior, bunutin mo ang iyong espada. Harapin mo ang kamatayan. Chiao, bakit mo tinanggap ang atake ng Diyos ng demonyo para sa akin? Kaya ko namang harapin iyon mag-isa. Bagamat hindi ko pinagdududahan ang iyong lakas, ngunit maaring magbago ang lahat. Kung ikaw ay talagang pinatay ng Diyos ng demonyo, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa iyo. Ang matandang babae ay talagang malandi. Pagkatapos ng 200 taon ng pagsasanay at malapit ng maging immortal, para sa walang kwentang ito na wala ang iyong buhay. Ninuno, nakikita mo na ba ng malinaw si Li Changsheng ngayon? Siya ang pumatay sa iyo. Ngunit huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang pamahalaan ang angkan ng Lin. Hindi ko pa nasisimulan ang lasa ng babaeng ito. Paano siya mamamatay ng ganito? Kasalanan ko lahat ito dahil sa pagiging masyadong maingat. Hindi ako kumilos ng mas maaga. Kung kumilos ako ng mas maaga, hindi ka sana namatay. Dahil ayaw mong maghiwalay, susunduin kita. Bumaba kayo at magsama.
Senior, mag-ingat ka. 33,000 taon na ang nakalipas, ikinulong ka ni Sun King sa hilagang dagat. Ngayon, siguradong hindi papayagan ni Li Changsheng. Lubusang papawiin kita. Hinihingi ni Li Changsheng ang espada mula sa langit at lupa. Hinihingi ni Li Changsheng ang espada. Nakapagbitiw na sa bigat ng kalungkutan. Anong nakakatakot na enerhiya ng espada? Sinisipsip niya ang enerhiya ng langit at lupa. Binabago at nililinis ang espada. Lumalagos ang enerhiya ng espada sa mundo. Yayanig ang langit ang intensyong pumatay. Dakilang demonyong Panginoon, 3,000 nagkaisa 30,000 taon nakaraan. Walang ganito nakakatakot na aura. Ayokong maging kaaway ng kahit sino. Ikaw ang pumilit sa akin na gawin ito. Demonyong aso. Ngayong araw, pupugutan kita ng ulo upang parangalan si Chiao sa langit. Li Changsheng, mamamatay ka ba kung hindi ka nagyayabang? Huwag mong isipin na sa paggamit ng espada, tatawag ka ng pangitain sa langit at lupa para matakot ang mga demonyo. Kung may kakayahan ka talaga, paano mo hinayaan mamatay ang minamahal mo? Nandaraya ka? Kabalbalan. Nalulungkot talaga ako para sa ninuno. Magtaboy ng mga demonyo sa mundo. Gamit ang espada, pumatay ng demonyo. Xiao, mamatay ka. ₱3,000 taon para sa 30,000 taon. Kunin ang North Sea Eye at magsanay ng 30,000 taon. Walang makakagawa ng anuman sa akin. Kayo rin hindi. Anong lakas ng enerhiya ng espada? Hindi ko pa rin kaya. May enerhiya ng espada akong parang tigre. Mga demonyo at multo, paano mo naglakas loob na pumunta sa mundong ito? Patayin. Patayin. Patay na ang Diyos demonyo. Espadang pumatay sa demonyo. Isang espada lang patay na. Posible kayang tunay na lakas ni Senior Lee. Tapos na ang lahat. Ay, Senior Lee, nagkamali ako. Huwag mo akong patayin. Sisirain ko ang aking kapangyarihan. Putulin ang aking mga daluyan. Umalis ka. Akala ko mabubuhay akong mag-isa. Hanggang sa namatay ka dahil sa paghalik sa akin kanina. Natanto kong nakatagpo ako ng tunay na pag-ibig. Kung gayon, pakitunguhan mo ako ng maayos. Naku po. Ayos ka lang. Mayroon akong balabal ng diwata galing kay Senior. Siyempre, ayos lang ako. Ikaw naman. Kung hindi ako nagkunwaring patay, paano mo matutulungan na magbago ang aking pagiging sobrang maingat? Teka, ayos ka lang. Senior Lee, si Miss Lin ay buntis. Buntis? Sino ang ama? Hoy, ikaw! Tanging kapag iniligtas mo ako sa lambak ng mga patay, hinawakan mo ako, kaya sino ang ama? Hindi ako nag-ingat sa mga panahong iyon. Naging napakapadalos-dalos ko. Ano nga niya pinagsasabi mo?